Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Pagkikita ng ex-boyfriend, Drake Hendricks. Si 111 si 120. At Master Big Boss. Isang prosesyon ng mga tao ang maringal na nagmarcha papunta sa Ridge Family Estate. Ang Finian Ridge ay ang tanging apo ng Ridge Family na tumatanggap ng bawat kaunting pagmamahal at kagustuhan sa loob ng pamilya. Ngunit sa ilang kadahilanan, mula noong henerasyon ni Truman Ridge, ang Ridge Family ay nagsimulang maging manipis sa bilang. Nagkaroon nga siya ng ilang anak na lalaki, ngunit sa henerasyon ng apo, si Finian ang nag-iisang lalaki, at ang iba ay mga babae. Bilang nag-iisang lalaking tagapagmana ng Ridge Family, halos ipinanganak si Finian na may gintong susi sa kanyang bibig. For the past 20-something years, wala siyang ibang magawa. Ngunit gumastos ng pera at magsaya. Kahit na sa mahigpit na pinamamahalaang mansyon ng Ridge Family, maaari siyang pumunta at umalis ayon sa gusto niya kasama ang kanyang entourage ng mga bastos at bastos. Ang mga miyembro ng Ridge Family, naman, ay nagmahal sa kanya, hinahayaan siyang gawin ang gusto niya. Sa Five River Province, kahit ang 4 young masters ay kailangang magbigay ng mukha sa Finian. Dahil ang Ridge Family ay hindi nagkukulang sa pera, hindi kailanman. Sineseryoso ni Finian ang kanyang pag-aaral at hindi nagtataglay ng anumang partikular na kakayahan. Dahil itinuturing na isang Panginoon mula sa murang edad, hindi mahirap isipin ang pagmamataas ni Finian. Ngayon, nang ang kanyang sariling mga tao ay nabuli, at ang mga salarin ay dumating lamang sa kanilang Ridge Estate, si Finian ay natural na gustong gumawa ng isang pagpapakita ng paghihiganti. Gaya ng dati, naroon ang sinumang pumunta sa pinto para humingi ng pabor sa Ridge Family o sa curry favor proactively. Kadalasan, hindi man lang nila makikita ang mukha ni Truman Ridge. Upang alagaan ang Finian, madalas siyang pinaponte ng Ridge Family para salubungin ang mga bisitang ito. Kung tungkol sa mga detalye, ang lahat ay nakasalalay sa kalooban ng Finian. Ang Ridge Family ay hindi kapos sa pera, at madalas, hanggat Finian ay nalulugod, ang batang miyembro ng Ridge Family ay maaaring tapusin ang ilang mga gawain. Pagpasok nila, nakita nila ang mga gwardya na nakahandusay sa lupa sa matinding sakit. Anong nangyari? Kumunat ang noo ni Finian, malinaw na napagtanto na may nangyaring mali. Ngayon lang, isang lalaki at isang babae ang pumasok at pinatumba kaming lahat ng walang sabi-sabi. Isang lalaki, nang makita ang Finian, nagmamadaling nagsimulang magsalita. Napakaganda ba ng babae? Isang sugatang bata sa likod ng Finian ang nagtanong. Eksakto. Panipi. Sumangayon ang lalaki. Kuya Samuel, medyo bastos ang dalawang iyon. Isang bagay para sa kanila na bugbugin ang ating mga kapatid, ngunit ngayon ay pumunta sila sa Ridge Estate upang manggulo, hindi natin ito kayang panindagan. Natuwa ang binata. May alam siya sa kung ano ang kaya ng Ridge Family. Sa pamamagitan lamang ng pagiging malapit sa Finian, ang negosyo ng kanyang pamilya ay nakatanggap ng kaunting pabor. Ngayon, sa lalaking at babaeng ito na nangangahas na gumawa ng gulo sa Ridge Estate, hindi ba nila nililigawan si kamatayan? Oo nga, nang marinig ang mga salita ng lalaki, nagdilim ang ekspresyon ni Finian, tara na at tingnan natin. Panipi. Samantala, tuwang-tuwa si Truman Ridge nang marinig na dumating si Drake Hendricks. Butler. Pumunta at tingnan kung nasa paligid si Finian, hayaan siyang magsaya sa kanila para sa akin pansamantala. Naghahanda ako ng regalo para sa young master na malapit ng maging handa. Inutusan niya ang kalapit na butler. Matagal nang hinihintay ng Truman Ridge ang araw na ito. Ngayon, lalo siyang napuno ng mga personal na motibo. Naghanda siya ng isang napakabihirang regalo sa malaking halaga, para lang bigyan ng pagkakataon si Finian na makilala. Kung mayroon silang proteksyon ng Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, magiging maayos at secure ang buhay ni Finian. Naiintindihan. Hahanapin ko agad si Young Master. Panipi. Tumango ang mayordomo at naglakad palabas ng basement. Young Master, nandyan ka ba? Nilabas niya ang phone niya at tinawagan si Finian. Kakabalik lang. May isang lalaki at isang babae na dumating sa aming lugar. Boses ni Finian ang nanggaling sa telepono. Eksakto. Hiniling sa iyo ni Lord Ridge na i-entertain mo muna sila, mamaya na lang siya. Sigurado ka.
Tiyak na aalagaan ko silang mabuti. Nang marinig ang tugon ni Finian, halatang nagulat ang mayordoma. Hindi kaya alam na ng young master na dumating na ang young master. Noong nakaraan, madalas na nag-aatubili ang Finian na gawin ang mga naturang tungkulin sa pag-host. Ngunit ngayon, hindi inaasahang sinabi ng young master na aalagaan niya sila. Gayunpaman, isang magandang bagay na makilala sa harap ng Young Master of 10,000 Mountain Alliance ay isang pangarap na hindi makakamit ng marami sa kanilang buhay. Matapos matanggap ang mensahe mula sa mga gwardya, agad na sumugod ang mayordoma kasama ang mga tao. Nang makitang si Drake Hendricks iyon, hindi umimik ang mayordoma at lumuhad sa lupa. Pagkatapos, dinala niya sina Drake Hendricks at Cosmo sa treasure room ng Ridge family at pumunta para ipaalam sa Truman Ridge. Ang hindi niya inaasahan, gayunpaman, ay ang ideya ni Finian Ridge ng isang mabait na pagtanggap ay puno ng puot. Hiniling sa akin ng matandang lalaki na i-host sila, ngayon, malalaman ninyong lahat kung gaano ako, Truman Ridge, ay maaaring maging kakila-kilabot. Sa malamig na ngiti, si Finian Ridge, kasama ang mga kabataan, ay nagmamadaling pumunta sa pangunahing bulwagan ng Ridge family. Si Drake Hendricks at Cosmo ay nakatayo sa loob ng silid ng sandaling iyon. Tinitingnan ang bawat painting sa dingding. Ang lahat ng mga ito ay orihinal, at sila ay sumasaklaw sa iba't ibang edad, ang ilan ay libu-libong taon ang pagitan. Ngunit mayroong isang tampok na karaniwan sa lahat ng mga kwadro na gawa, sa loob ng mga ito ay isang malabong figure ng isang dumaraan. Kahit aling kamay ng Panginoon ang nagpinta sa kanila, sa kabila ng magkakaibang estilo, ang hindi kapansin-pansing figurang ito ay eksaktong magkapareho sa bawat isa. Dahil dito, hindi napigilan ni Drake Hendricks na mapabuntong hininga, ang bilis ng panahon. Oh, nagkataon lang, dito tayo magkikita. Sa sandaling iyon, pumasok ang Finian Ridge at ang isang pulutong ng mga tao na may napakalaking kilig. Nang makita si Drake Hendricks, ang ekspresyon ng binata sa likuran niya ay agad na naging malungkot. Nagkataon lang talaga. Si Drake Hendricks, nang makita ang Finian Ridge, ay nagpakita rin ng pahiwatig ng pagkagulat. Ikaw ay... Ang pangalan ko ay Finian Ridge, ang nag-iisang apo ng matandang lalaki. Umupo si Finian Ridge, itinali ang isang paa sa kabila, ngayon, ako ang may pananagutan sa pag-host sa iyo. Ikaw. Si Drake Hendricks, nakangiti, ay umiling, natatakot akong hindi. Kung si Truman Ridge ay nangahas na magkaroon ng isang junior host sa kanya, tiyak na wala siya sa kanyang isip. Maaaring hindi alam ng iba ang kanyang mga kakayahan, ngunit tiyak na alam ng Ridge family. Kaya naman, sa mga salitang, The Traveler of the Snowy Night, nangahas si Truman Ridge na magtapon ng daan-daang bilyon dito. Angkop man o hindi, ang young master na ito ang magpasya, sabi ni Finian Ridge na may kasamang panunuya, na itinuro ang teapot, una, ihain ang iyong young master ng isang kaldero ng tsaa. Ito ay isang panuntunan, sino mang pumunta sa tahanan ng Ridge family ay sinasadyang maghain ng Finian Ridge ng isang tasa ng tsaa bilang tanda ng paggalang. Brother Samuel, bakit hindi ka ipaghain ng babaeng iyon ng tsaa? Tanong ng nasugatan na kabataan, tinitingnan ang sitwasyon at nagsalita. Mabuti. Ngumisi si Finian Ridge, na parang nagmumungkahi na nakatingin kay Cosmo, ikaw, lumapit ka at lagyan mo ng tsaa ang iyong young master. Gustong pawiin ng Finian Ridge ang kanyang pagmamataas pagkatapos niyang maging masyadong mapangahas kanina. Ibubuhos ko para sa iyo, ngunit naglakas loob ka bang uminom? Tinuwanan ito ni Cosmo, nagbuhos ng tsaa para sa Empress, dapat siya ay may sakit sa buhay. Tumingin siya kay Drake Hendricks, hinahanap ang opinyon ng kanyang amo. Kung ano man ang nagpapasaya sa iyo. Iniwan ito ni Drake Hendricks. Ang Ridge family ay walang gaano, isang aral talaga ang nararapat. Bagamat si Cosmo ay maaaring maging mapagmataas, tiyak na hindi siya papatay ng sinuman dito, hanggat hindi namatay si Finian Ridge, anong masama kung siya ay baldado. Okay. Matapos matanggap ang pahintulot ng kanyang amo, masayang kinuha ni Cosmo ang umuusok na mainit na tsaa, dahan-daang ibinuhos sa tasa. Sabihin, hindi masama. Hindi napigilan ni Finian Ridge na matukso habang pinapanood si Cosmo na nagbuhos ng tsaa. Gusto mo bang maging babae ako? Bulalas niya, lubos na binaliwala ang damdamin ni Drake Hendricks, sinusubukang nakawin ang kanyang kasama. Kung tutuusin, sa mga sinabi noon ni Cosmo, inakala niyang mag-asawa ang dalawa. Gusto ko, pero... Itinaas ni Cosmo ang tasa, palihim na sumulyap kay Drake Hendricks. Haha!
Panigurado, kapag nagustuhan na ng young master, walang makikialam. Proclaim Finian Ridge na may kaway ng kamay, todo ngiti. Ano ang mas nakakainsulto kaysa sa pagkuha ng babae ng ibang lalaki? Whoosh! Inihagis ni Cosmo ang isang tasa ng nakakapasong mainit na tsaa sa mukha ni Finian Ridge. Gusto kong makita kung ang makapal mong balat ay natatakot na masunog. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Hindi handa, ang Finian Ridge ay sumigaw ng malungkot, hinawakan ang kanyang napaso na mukha gamit ang kanyang mga kamay sa matinding paghihirap. Matagal nang banguka ang mga kalapit na binata sa gulat. Hindi alam ang gagawin. Ito ay Finian Ridge, ang nag-iisang apo ng Ridge family. At nangyari ito sa loob mismo ng tahanan ng Ridge family. Si Cosmo talaga ang nagwisik ng mainit na tsaa sa mukha ni Finian, hindi ba death wish ito? Ang mga kabataang lalaki ay hindi kilala ng Finian sa loob ng 1 o 2 araw at alam nila ang tungkol sa lakas ng Ridge family. Lahat sila ay mayayamang anak mula sa Five River Province, na may 10 bilyong ari-arian sa kanilang mga pamilya, ngunit kumpara sa Ridge family, wala silang halaga. Kunin mo siya. Patayin siya. Nakapikit, umupo si Finian sa upuan, patuloy na umiiyak. Ang tsaa ay nakakapaso, at ang kanyang mukha ay nasa matinding sakit. Ngunit sino ang nang-ahas na gumawa ng kahit kalahating hakbang pasulong? Hindi ba't ilan sa mga eksperto ng Ridge family sa pinto ang parehong ibinaba ng isang tao? Tumigil ka. Hindi ba dapat maging maayos ang pakikitungo mo sa akin? Paanong hindi mo matitiis ang ganoong kaliit na pagsubok? Nang makitang nasasaktan si Finian, napangiti si Cosmo kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. Perpektong akma sa imahe ng isang babaeng demonyo. Dahan-dahan niyang itinaas ang teapot, dahan-dahang isinabot ito sa ulo ni Finian. Young master, kailangan mo ba itong maid para pagsilbihan ka? Ang mapangakit na tinig na ito, sa pandinig ng mga binata, ay parang death knell mula sa impyerno. Splash! Kasunod ng kanyang mga salita, ang kumukulong tsaa ay ganap na ibinuhos sa ibabaw ng ulo ni Finian. Nanginginig ang buong katawan ni Finian, namimilipit sa sahig sa sakit. Ang kumukulong tubig ay sobrang init, na nagtanggal ng isang layer ng kanyang balat. Paanong si Finian, na naging spoiled mula pagkabata, ay nakatiis ng gayong pagpapahirap? Ang kanyang maislan at malambot na laman ay napunit at napunit na. Ano naman sa inyo? Nang matapos ang kanyang mga kilos ay tila hindi pa nasisiyahan si Cosmo at ibinaling ang tingin sa iba pang binata. Ate, nagkamali ako. Ang bagbog na binata ay matigas na lumuhod kaagad sa lupa, walang tigil na ibinagsak ang ulo sa sahig sa harap ni Cosmo. At sa bawat katok ay malakas ang puwersang nakakakuha ng dugo mula sa kanyang nabandol na ulo. Sa halip na tiisin ang gayong pagdurusa, mas pinili niyang dumanas ng mababaw na pinsala. Nang makitang lumuhod ang binatang ito, sumunod din ang iba at lumuhod din, mabilis na sunod-sunod na kinatok ang kanilang mga ulo. Ang taong ito ay hindi mahahawakan para sa kanila, tulad ng isang buhay na ninuno. Isang kaisipan ang sabay na bumangon sa puso ng mga binata. Ang puso ng isang babae ay ang pinaka-nakakalason, mula pa noong unang panahon, ang mga kagandahan ay naging sanhi ng maraming kalamidad. Sa engranding bulwagan ng pamilya Ridge, tanging ang masasakit na pag-iyak ng Finian Ridge ang natitira, kasama ang napakagulong tunog ng pagluhod at pagkatok ng ulo. Ang mga nakaluhod na binata na iyon ay tila natatakot na kumatok ng napakabagal, bawat isa ay nag-aagawan na maging pinakamabilis. Sa buong proseso, nakaupo si Drake Hendricks sa gilid ng hindi umiimik. Marahil ay nakalimutan na ng Ridge family sa paglipas ng mga taon kung sino ang nagbigay sa kanila ng lahat ng ito. Ilang sandali pa, nagmamadali si Truman Ridge na sinamahan ng mayordomo. Sa kanyang mga kamay, bitbit niya ang isang liuli jade dragon soaring in the sky. Ang buong likhang sining ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar upang malikha, na gumagamit lamang ng mga nangungunang internasyonal na inhinyero at ginawa gamit ang pinakamagagandang materyales. Ngunit sa sandaling dinala niya ito sa pasukan, nanginginig ang mga kamay ni Truman Ridge, halos malaglag ang jade na siliuli sa sahig. Nakita niya, sa bulwagan, ang kanyang sariling apo na sumisigaw ng nakakaawa at gamulong-gulong sa lupa na walang tigil. At ang mga maharlikang anak na iyon ay nakaluhod sa lupa, dumudugo na ang kanilang mga ulo dahil sa pagbagsak sa kanila sa sahig. Finn. Inabot niya ang Jade Dragon sa mayordomo at tinulungang tumayo si Finian Ridge.
Ang Truman Ridge ay mayroon lamang itong isang apo na labis niyang hinahangaan. Nang makitang bumukas ang katawan ni Finian at ang kanyang pag-iyak sa paghihirap, hindi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman niya. Anong nangyari? Tanong niya sa matigas na boses. Lolo, ito ay ang kahabag-habag na babae. Tulungan mo akong patayin siya. Binuhusan niya ako ng kumukulong tubig. Nang marinig na dumating ang kanyang lolo, mas lalo pang umiyak si Finian. Halika, sakupin mo siya. Ang mga mata ni Truman Ridge ay malamig sa pananakot. Ang lakas ng loob na magsimula ng away sa bahay ng kanyang Ridge family at saktan ang kanyang pinakamamahal na apo, ito ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Nang makitang nasasaktan si Finian, hindi maiwasang magbasa-basa ang mga mata ni Truman Ridge. Anong nangyari? Noon lang, sunod-sunod na pumasok sa Grand Hall ang mga miyembro ng Ridge family. Ganyan ang kaguluhang dulot dito, mahirap para sa kanila na hindi marinig. Anak! Namumula ang mga mata ni Thaddeus Ridge nang makita ang kanyang anak na dumaranas ng gayong paghihirap. Sino ang gumawa nito? Pagkatapos magsalita, tumangala siya sa mga kabataang nakaluhod sa lupa at umungal, lumabas kayo. Kayong lahat, umalis na kayo rito. Oo, Tio Ridge. Nang marinig ang dagandong ni Thaddeus Ridge, ang mga binatilyo, na parang naalis ang bigat, ay tumakas ng magulo. Bagamat interesado silang makita kung paano maghihiganti ang Ridge family, sa huli ay nawalan sila ng lakas ng loob na manatili. Kung ang kanilang kawalang ingat ay magdulot ng kaguluhan sa kanilang mga pamilya, ang pagkawala ay hindi katumbas ng pakinabang. Hindi. Tawagan mo ulit ang mga kapatid ko. Sigaw ni Finian Ridge mula sa lupa. Karaniwan silang naghahalo, at tiyak nakakalat ang pangyayaring ito. Kung hindi kayang parusahan ng Finian Ridge si Cosmo sa harap ng mga taong ito, wala na siyang mukha para makihalubilo muli sa kanila. Bumalik ka. Bagamat labis na nag-aatubili si Thaddeus Ridge, iginagalang pa rin niya ang kagustuhan ng kanyang anak. Alam niya ang kahalagahan ng mukha. Nawala ng mukha ang kanyang anak sa harap ng kanyang mga kaibigan, at kinailangan niyang personal na kunin. Itong mga young masters na kadalasang nag-uutos ng paggalang sa lahat, ngayon ay gumagapang pabalik na parang binugbog na aso, mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Hindi sila nang ahas na suwayan ang mga salita ng pamilya Ridge. Itong babaeng ito, binuhusan niya ako ng kumukulong tubig. Napasigaw si Finian Ridge sa matinding paghihirap. Ikaw ba? Tumingin si Thaddeus Ridge kay Cosmo, halos hindi makontrol ang panginginig ng kanyang mga labi. Anak! Si Mother Ridge, na nagmamadali sa balita, ay napaluhan ng makita. Nakakaawang estado ng Finian. Ganyan ang katapangan, upang lumikha ng kaguluhan sa aming Ridge House. Kung hindi siya mamamatay ngayon, saan tatayo ang dignidad ng Ridge family? Mamatay. Dapat siyang pahirapan hanggang sa puntong gusto na niyang mamatay na siya. Nagtagpo ang mga miyembro ng Ridge family, na may malamig na kinang sa bawat mata nila. May tao, dalhan mo ako ng 10 tekor ng kumukulong tubig, ibubuhos ko lahat sa ulo niya. Namula ang mga mata ni Truman Ridge, nanginginig ang katawan sa galit. Sa sandaling iyon, nakalimutan niyang nakaupo si Drake Hendricks sa sulok. Sa mata niya, apo lang ang nandoon. Nang magbigay ng utos ang family head, marami mula sa Ridge family ang mabilis na pumasok. Kunin mo siya. Galit na umuungal si Thaddeus Ridge. Gusto kong makita kung sino ang naglakas loob na hawakan siya. Sa sandaling ito ay dahan-daang tumayo si Drake Hendricks mula sa sulok. Noon lang napagtanto ng lahat na may dagdag na tao sa bulwagan. Sino ba ang may lakas ng loob na nandito? Sakupin mo siya. Ang pamilya Ridge, na galit, ngayon ay itinuro ang lahat ng kanilang galit kay Drake Hendricks. Sampal. Ngunit sa sandaling iyon, isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw, na damapo sa mukha ni Thaddeus Ridge. Tatay. Ang panganay na anak ng pamilya Ridge ay tumingin kay Truman Ridge na may pagkalito, hindi maintindihan kung bakit siya sasampalin ng kanyang ama. Katulad nito, ang mga miyembro ng angkan ng Ridge ay itinoon ang kanilang atensyon sa ulo ng pamilya, na gustong malaman kung ano ang nangyari. Banal na guro, panipi. Habang nanunood ang lahat sa nakatulala na katahimikan, lumuhad si Truman Ridge sa harap ni Drake Hendricks. Ito. Napabuntong hininga ang lahat, hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Tay, ano ang ginagawa mo? Paano natin, ang Ridge family, magagawa ito? Sinubukan ni Thaddeus Ridge na buhatin ang Truman Ridge, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang ama kahit 1 pulgada. Bata pa siya.
Itinaas ni Truman Ridge ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Drake Hendricks. Ang kanyang pinakamamahal na apo ay sinaktan ng isang tao, at ito ay palm unit sa kanyang puso. Ngunit ang umatake ay walang iba kundi ang hindi mahipo na Holy Master ng 10,000 Mountain Alliance. Ang pamilya Ridge, nakalimutan. Sinulyapan siya ni Drake Hendricks at walang pakialam na nagsalita. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ilang daang taon na ang nakalipas. Kung hindi dahil sa sarili niyang tulong, hindi magkakaroon ng kaluwalhatian ang Ridge family ngayon. Kaya niyang ibigay sa Ridge family ang lahat, at kaya rin niyang kunin ang lahat mula sa Ridge family. Ito ang tiwala ng Lord of the 10,000 Mountain Alliance. Ama. Si Thaddeus Ridge ay sumigaw sa galit, hindi maintindihan kung bakit kailangang gawin ito ng kanyang ama. Sa Five River Province, halos maitago ng Ridge family ang langit gamit ang isang kamay. Gayunpaman, talagang lumuluhod si Truman Ridge sa isang kabataan. Hindi lang siya, kasama ang lahat ng mga kabataan at miyembro ng Ridge family, lahat ay nagmumukha ng kalituhan. Ano ang charade na ito? Young Master. Sigaw ni Truman Ridge, ang kanyang puso ay puno ng walang hanggan na kalungkutan. Cosmo, baliin ang isang paa ni Finian Ridge. Nang makita ang mga ekspresyon ng Ridge family, umupo si Drake Hendricks sa isang upuan at malamig na sinabi. Sige. Walang pag-aalinlangan, naglakad si Cosmo patungo sa Finian Ridge, na nakahiga sa lupa. Anong ginagawa mo? Humakbang si Thaddeus Ridge sa harap ni Cosmo, tila nag-aapoy ang kanyang mga mata. Ang kanyang sariling anak ay nasunog ng ganito, at ngayon ay gusto na rin nilang baliin ang isang paa nito. Walang respeto sa iba. Ito ang Ridge family. Sila ay inalagaan sa karangyan mula sa isang murang edad, isinasaalang-alang ang lahat ng nasa ilalim nila. At ngayon, kinailangan nilang tiisin ang gayong pambihirang kahihiyan. Ikinawi ni Thaddeus Ridge ang kanyang kamay, at isang grupo ng mga lalaki ang sumugod sa kanyang likuran. Ang mga lalaking ito ay naglalabas ng hangarin na pumatay, maliwanag na ang mga nakipaglaban sa kanilang paraan sa gilid ng talam. Ngayon, pinakawalan mo ang pagpatay, ako ang magdadala ng kahihinatnan. Umupo si Drake Hendricks sa kanyang upuan, dahan-daang itinaas ang isang tasa ng tsaa. Si Truman Ridge ay nanatiling nakaluhod sa lupa, hindi nagsasalita ng kahit isang salita, hinahayaan si Thaddeus Ridge na magdulot ng kaguluhan. Pagkatapos, oras na para malaman ng lahat kung gaano kitikot ang Young Master ng 10,000 Mountain Alliance. Sabay-sabay kayong pumunta. Pinahihit ni Cosmo ang kanyang leeg, isang bahagyang ngiti ang nakakurba sa gilid ng kanyang bibig. Mayabang. Agad siyang pinaligiran ng ilang Ridge family enforcers. Lahat sila ay mga dalubhasa na gumapang mula sa mga tambak ng mga bangkay, at sa pakikitungo sa isang babae. Naramdaman pa rin nila na ito ay nasa ilalim ng kanilang mga kakayahan. Isang bangkos ng basura. Ngumisi si Cosmo, natural na nagpapakita ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata. Sino siya? Isang taong kumitil ng hindi mabilang na buhay. Karapat-dapat bang hamanin siya ng mga puny trio na ito? Katangahan. Ngayon ay ipapakita natin sa kanya kung saan tayo gawa. Dahil sa kanyang mga salita, isang mamamatay tao ang bumungad sa kanila. At nang walang pakialam tungkol sa labis na pagpaparami sa kanya ng mga numero, umarangkada sila na parang mga gutom na lobo. Swoosh! 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 Sa isang iglap, lumabas ang 12-dosenang pilak na karayom mula sa manggas ni Cosmo. Spurt! Sinamahan ng mga tunog ng tumutusok na laman, ang mga taong ito ay bumagsak lahat sa lupa, na walang buhay sa loob ng ilang sandali. Hiss! Napasinghap ang lahat sa gulat. Anong klaseng halimaw ito? Ang mga pinili ng Ridge family, bawat isa ay may mabigat na kakayahan sa pakikipaglaban. Sila ay bawat elite sa mga elite. Ngunit nang sabay-sabay na umatake ang mga taong ito, ni isa man lang ay hindi makahawak sa damit ni Cosmo bago mamatay ang lahat. Tawagin mo lahat ng guard. Umungol si Thaddeus Ridge, at agad na may tumakbo palabas sa likuran niya. Sa loob ng 10 segundo, 12-dosenang tao ang nagtipon sa Ridge Family Hall. At hindi ito ang wakas, mas marami pa ang papunta. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita si Truman Ridge. Ama, aking Ridge family, hindi namin matiis ang kahihiyan na ito. Galit na sigaw ni Thaddeus Ridge. Ngayon, walang makakapidyo sa kanyang mga hakbang patungo sa paghihiganti. Walang tao. Sabi ko tumigil ka na.
Tumayo si Truman Ridge mula sa lupa, nanginginig na sumisigaw. Huli na. Sa sandaling iyon, dahan-daang inilagay ni Drake Hendricks ang tasa sa mesa, hinaplos ang singsing sa kanyang kamay at sinabing, ngayon, patayin mo hanggang sa mabusog ka. Naiintindihan. Baka sa mukha ni Cosmo ang isang misteryosong ngiti. Ang susunod na sandali. Isang hubog na talim ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang hubog na talim na ito ay tila sumulpot mula sa kung saan, biglang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Splurge. Nang kumilos ang Empress, kailangan ng lahat na magbigay daan ng 3 talampakan. Ang mga paa ni Cosmo ay bumagsak sa lupa habang siya ay sumugod pasulong, pinutol ang 2 gwardya sa isang kisap mata. Matapos makabawi ang iba sa kanilang pagkagulat, nagtipon sila, bumuo ng isang defensive formation. Ang kakayahang pumatay kapag nakikipag-ugnayan ay nagpakita na ang kalaban ay napakalakas. At hindi lamang malakas, ngunit nakakatakot. Panginoon ko! Nang makita ito, nagmamadaling lumuhad si Truman Ridge sa harap ni Drake Hendricks, nakikiusap, kasalanan ko ito. Pakiusap, young master, patawarin mo sila. Karamihan sa mga gwardya na ito ay kasama ng Ridge family sa loob ng maraming taon, at tinuturing sila ni Truman Ridge bilang bahagi ng pamilya. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga gwardya na isa-isang bumabagsak, ang kanyang puso ay parang pinunit ng kutsilyo. Kung nagsalita ka ng mas maaga, baka magkaiba. Pero ngayon, hindi ko na siya mapipigilan. Hindi man lang tumingin ng diretso si Drake Hendricks kay Truman Ridge, sa halip ay nanatili ang tingin niya sa patuloy na palaipat-lipat na Cosmo, isang malabong ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang hindi karapat-dapat na alagad ay medyo umunlad kumpara noong nakaraang 3 taon. Kahit papaano ang kanyang paraan ng pagpatay ay naging mas malinis at mahusay. Splurge. Kasabay ng mga tunog ng curved blade na dumidikit sa mga katawan, lumiit ang bilang ng mga gwardya. Ang mga dating tinuturing ang kanilang sarili na mga Panginoon, ngayon lahat ay nahulog isa-isa. Kahit na sa kanilang mga sandali ng kamatayan, ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi paniniwala. Ito. Lahat ng miyembro ng Ridge family, kabilang si Thaddeus Ridge, ay nanlaki ang kanilang mga mata. Tao ba ito? Isa laban sa napakaraming tao, at pumatay ng hindi kumukurap. Ang ilan sa mga mas mahinang miyembro ng Ridge family ay nahimatay na. Sanay na sa karangyaan at ginhawa, kailan pa sila nakasaksi ng ganitong eksena. Sa wakas, nang marating ni Cosmo ang huling slash, ang Ridge family ay ganap na natulala. Napalunok ng mariin si Thaddeus Ridge, nakatayong hindi gumagalaw sa lugar. Ni hindi niya matukoy kung mas galit ba siya o natatakot. Sa loob ng malaking bulwagan, ang masangsang na amoy ng dugo ay malaganap. Ang mga katawan ay nakahiga sa kakaibang mga anggulo sa lupa, at patuloy na umaagos ang dugo. Pumalakpak. Si Thaddeus Ridge ay nakaramdam lamang ng pagkahilo at panghihina sa kanyang mga paa, at siya ay bumagsak sa lupa. Sino? Sino ka? Hindi niya maisip na may ganoong tao sa mundo. Ang isang batang babae na mukhang nasa 20s ay napakahusay. Guro, hindi pa ako sapat. Hindi siya pinansin ni Cosmo, sa halip ay tumingin kay Drake Hendricks na may halong hinanakit. Guro. Natigilan ang lahat. Napalingon silang lahat sa binata na nakaupo sa upuan. Kung ang alagad ay ganito kakilakilabot, gaano kalakas ang guro? Ngayon. Nagsisimula na silang maunawaan kung bakit nakaluhod si Truman Ridge sa lupa. Wala pa ba sa bakuran? Itinuro ni Drake Hendricks ang mga gwardya na sumusugod mula sa bakuran at casual na nagsalita. Ayos. Lumingon si Cosmo para tingnan ang mga bantay sa bakuran, puno ng hindi maipaliwanag na kagalakan ang kanyang mukha. Ikaw. Hindi tayo mag-aaway. Hindi tayo mag-aaway. Ang mga bantay ay hindi tanga. Nakita na nila ang kanilang mga kasama na pinatay sa harap ng kanilang mga mata, sino ang maglalakas loob na humamon ngayon. Nako, hindi mangyayari iyon. Umiling si Cosmo, at kahit papaano ay mayroon ng 100 pilak na karayom sa kanyang kamay. Pinabuti ko lang ang teknik ko kahapon, subukan natin ngayon. Dahil doon, pilit niyang itinapon ang mga ito sa harap. Kasabay ng pag-iyak ng paghihirap, ang mga unang tao ay agad na bumagsak sa lupa. Ang natitira ay nanginginig sa lahat, sa kawalan ng kung ano ang gagawin. Noon lang. Nagring ang phone ni Drake Hendricks. Drake, kailan ka babalik? Gusto kang makilala ng mga kaibigan ko. Ang boses ni Aurelia McCliff ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Bigyan mo ako ng 15 minuto, pupunta ako dyan.
Matapos ibaba ang tawag, inilagay ni Drake Hendricks ang isang paa sa binti ni Finian Rage. Basag. Tara na. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Guro, pagkatapos ng kaguluhang dulot natin ngayon, hindi ba magdaramdam sa iyo ang Rage family? Si Cosmo ay nagmamaneho, na sumulyap kay Drake Hendricks sa pamamagitan ng rearview mirror. Hindi pa banggitin, pinatay niya ang mga gwardya na nanatili sa Ridge family sa loob ng ilang dekada. Ang paa na iyon na ginamit ni Drake Hendricks para mabali ang paa ni Finian Ridge bago umalis ay epektibong napahamak sa nag-iisang apo ng Ridge family. Para ma-disable habang buhay. Pagkatapos ay pumunta ka lang at patayin silang muli, ipagpatuloy mo itong gawin hanggang wala nang natira. Bahagyang ngumiti si Drake Hendricks, hindi nag-abala na isa puso ang mga isyong ito. Ang kaligtasan o pagkamatay ng Ridge family ay nasa isang solong pag-iisip niya. Ibagsak ang isang Ridge family, at agad na lalabas ang isa pa. Ang lawak ng kapangyarihan ng 10,000 Mountain Alliance, maraming tao ang hindi man lang alam ang dulo ng iceberg. Nang makitang walang pakialam ang kanyang amo, malakas na natapakan ni Cosmo ang gas at bumilis patungo sa Morelos City. Ngayon ay Sabado, at si Aurelie McCliff ay dapat na pumunta sa McCliff Group para sa trabaho. Dahil naging pinakamalaking shareholder pa lang, hindi na niya kayang bayaran ang kahit katiting na pagtanggi. Mayroon pa ring malaking bilang ng mga miyembro ng McCliff family sa loob ng grupo. Posibleng ang mga miyembro ng McCliff clan na ito ay patuloy na sumunod sa mga direktiba ni Zaid McCliff, na nagiging sanhi ng mga hadlang sa trabaho ng iba. Ngunit isang tawag sa telepono mula kay Lance Casey ang direktang nagpalabas ng pinto ni Aurelie McCliff. Sa group chat na pinangalanang Plastic Sisters, mayroon lamang 3 miyembro. Kasama rito si Lance Casey, na casual na nailigtas ni Drake Hendricks, Olayinka Davenport, ang sales clerk mula sa Island Resort, at ang kasalukuyang chairman ng McCliff Group, Aurelie McCliff. Nang si Drake Hendricks ay bumili ng kwintas, si Aurelie McCliff ay isang ordinaryong empleyado lamang sa loob ng grupo. Ngunit sa loob lamang ng ilang maikling buwan, naging chairman na siya ng grupo. Ang lahat ng ito, salamat sa kanyang asawa, na minsan ay minamaliit ng lahat. Aurelie, andyan ka na pala. Mahal, na-miss kita ng sobra. Nang makita si Aurelie McCliff, tumakbo si Lance Casey at niyakap siya ng isang malaking oso. Landon, maging mahinahon ka. Kung buntis ang ating Landon at sinaktan mo ang sanggol, papatayin ka ng asawa niya. Biro ni Olayinka Davenport sa gilid. Magkaibigan silang 3 sa kolehiyo, at ang pinakamalapit na 3. Matapos ang lahat ng mga taon na ito mula noong graduation, marami ang nagkahiwalay, ngunit ang 3 magkakapatid na ito ay palaging nakikipag-ugnayan. Aurelie, hindi cool yan. Matagal na kayong kasal, hindi pa namin nakikita ang itsura ng lalaki mo. Nang marinig ni Olayinka Davenport na pinalaki ang sanggol, lihim na naramdaman ni Lance Casey ang tiyan ni Aurelie McCliff, any news? Go! 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 Mabilis na itinulak ni Aurelie McCliff ang kamay ni Lance Casey, tumatawa habang sinabi niya. Tinawagan ko siya, at sa isang sandali makikita mo. Dati, hindi siya nang ahas na ilabas si Drake Hendricks, sa takot na pagtawanan siya ng mga malalapit niyang kaibigan. Pagkatapos ng lahat, ang bawat babae ay nais na pakasalan ng isang mabuting lalaki. Siya, na puno ng pagmamataas, ay nauwi sa isang walang kabuluhan bilang asawa, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na ipakita sa kanya. Pero ngayon, nagsimula na talaga siyang mahulog kay Drake Hendricks. At tinuturing niyang tunay na asawa ang lalaking ito. Talaga. Sa pakikinig sa kanya, nagpakita si Olayinka Davenport ng mukhang hindi makapaniwala. Sobrang tinukso ka namin noon na hindi mo man lang kami pinapante sa bahay mo, at nagbanta ka na puputulan mo kami. Ngayon, bigla kang nagbago ng puso. Ang kanilang pinakamatalik na kapatid na babae ay ikinasal, at nalaman lamang nila ito pagkatapos ng kalahating taon. Medyo nagreklamo sina Olayinka Davenport at Lance Casey. At dahil laging nakadikit ang mga labi ni Aurelie McCliff sa asawa, lalo lang napukaw ang interes ng magkakaibigan. Sa kalaunan, nagpasya silang magpakita na lamang sa kanyang pintuan. Tanging sinasalubong niya ang isang bulyo ni Aurelie McCliff, at hinarap pa ang kanyang mga banta na wakasan ang kanilang pagkakaibigan. Lumipas ang mga taon, at ngayon ay si Aurelie McCliff ang nagkusa na ilabas ang kanyang asawa. Kasabay nito, pareho rin silang naghuhula sa kanilang mga puso kung sino nga ba ang asawa ni Aurelie McCliff.
Pinili ng tatlo na kumain sa Western Restaurant sa ikalimang palapag ng Crystal Square. Ito ang kauna-unahang lugar na magkasama silang kumain sa universidad. Noon, wala sa kanila ang napakayaman, kaya ang pagkain dito ay isang luho. Noong araw din na iyon, silang tatlo, lasing, nanumpa ng kapatid at nabuo ang Plastic Sister Flowers. Lance, yung white knight na pinag-usapan mo that time, nahanap mo na ba siya? Pagkapasok sa restaurant ay masayang nagsimulang magkwentuhan ang tatlo. Huwag mo ngang banggitin. Napanaginipan ko na naman siya kagabi. Araw at gabi ko siyang iniisip kanina, Landon, kailangan mo akong tulungan. Pakiramdam ko wala akong mapapangasawa maliban sa kanya. Nagpout si Lance, puno ng disappointment ang mga mata niya. Ilang buwan ko na siyang hinahanap, pero ni anino lang. Hindi mo alam kung gaano siya kagwapo noong lumaban siya noong araw na iyon. Habang nagsasalita siya, bumakas sa mukha niya ang isang lovesick na ekspresyon. Pash! Wala din akong narinig sa white knight ko. Pero sabihin ko sa iyo, at least meron akong contact information niya. Misteryosong sabi ni Olayinka sa gilid. Noong araw na iyon, iniwan ni Drake ang kanyang contact information pagkatapos bilhin ang kwintas. Ngunit una, may mga patakaran ang kumpanya, at pangalawa, naramdaman niyang napakalaki ng agwat sa pagitan nila. Ang ibig mong sabihin ay ang misteryosong lalaking bumili ng Dawnlight. Sabik na tanong ni Lance. Madalas silang tatlo na nag-uusap sa kanilang grupo, at ang paksang ito ay nangingibabaw sa kanilang mga pag-uusap sa loob ng kalahating buwan. Oo, yung gwapong lalaki. Isang kislap ng kalungkutan ang sumilay sa mga mata ni Olayinka, ngunit siya ay napakahusay, at walang Cinderella sa katotohanan. Ang mga prinsipe ay kinuha ng mga prinsesa, at kapag ito na ang ating pagkakataon, tayo na lang ang magpapatira sa isang disente at magpapakasal na tayo. Ang mga may kakayahang bumili ng 10 milyon o kahit bilyon sa mga mamahaling kalakal ay tiyak na nagmula sa napakayayamang sambahayan. Ang mga batang babae mula sa mga ordinaryong pamilya na tulad nila ay hindi nagkaroon ng pagkakataon sa kanilang mga mata. Habulin mo siya. Paano mo malalaman na hindi mangyayari kung hindi mo hahabulin? Lance goaded from the side, send him a WeChat message to ask about it, what if he broke up with his girlfriend? O kung ang kanyang kasintahan ay nakakuha ng isang nakamamatay na karamdaman, o, anyway, pagkakataon mo na iyon. Hindi na mamalayan na tinakpe ni Aurelia ang kwintas ng Dawnlight sa kanyang leeg, lalong lumaki ang kahihiyan sa kanyang mukha. Landon, hindi mo ba iniisip? Hoy, bakit parang namumutla ka? Napansin ni Lance na medyo masama ang pakiramdam ni Aurelia. Wala lang, mainit lang. Sino ang komportableng masumpa ng ganoon? Gusto ni Aurelia na sakalin niya si Lance on the spot. Ngunit kailangan pa rin niyang magpanggap na wala siyang alam. Hindi niya namamalayan na ginulo niya ang kanyang buhok, hindi sinasadyang inilantad ang kwintas sa kanyang leeg. Ha! Si Lance, sa kanyang matatalas na mata at mabilis na mga kamay, ay agad na hinawakan ang kwintas. Damn! Landon, nakayuko ka talaga sa pagsusuot ng knockoffs. Ang liwanag ng liwayway ay masyadong pamilyar sa kanila, ito ang pangarap ng bawat babae sa Morelos City. Kahit na nakapikit, nakuha ni Lance ang Dawnlight mula sa memorya. At si Olayinka, siya ang personal na nagbenta ng Dawnlight. Landon, hindi ito katulad mo. Naaalala ko na pinakaayaw mo sa vanity, kaya bakit naka-knockoff ka ngayon? Panipi. Alam ng lahat na laganap ang mga peking Dawnlight na kwintas. Maaaring hindi malaking bagay para sa iba na magsuot ng mga ito, ngunit ito ay ganap na wala sa karakter para kay Aurelia. Naisip ko na, Landon, sabihin mo sa akin, saan nanggaling ang kwintas na ito? Naningkit ang mga mata ni Lance nang may ideyang pumasok sa kanyang isipan. Binigay sa akin ng asawa ko. Napangiti si Aurelia, hindi alam kung paano magsisimula. Masasabi nga ba niya kina Olayinka at Lance na ang asawa niya ang lalaking pinapangarap nila? Pero ngayon, nasabi na lang niya ang totoo. Damn! Napakahamak. To think bibigyan niya ng peke ang kapatid ko. Sumabog si Lance sa isang sumpa, itinaas ang kanyang mga manggas, maghintay hanggang siya ay dumating, bibigyan ko siya ng isang piraso ng aking isip. Ana, kailangan mo akong i-back up mamaya. Humph! Humph! Nandito na ang tindera, tingnan natin kung paano niya ito matatanggihan. Sabay nating ilalantad ang totoong mukha ng hamak na ito. Si Ana ay nagngangalit din sa galit. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Actually, wala lang.
Nang makitang matindi ang reaksyon ng dalawang tao, naramdaman na lang ni Aurelia McCliff ang sakit ng ulo. She really didn't know how to explain, and even if she did, walang maniniwala sa kanya, just like now. Kaya, maaari rin niyang hintayin si Drake Hendricks. Hindi pwede. Niloko ka talaga ng scumbag na ito gamit ang peke. I can confirm, siguradong repeat offender siya. Pagbalik mo, dapat mong suriing mabuti ang lahat ng Reg Along ibinigay niya sa iyo, siyam sa bawat 10 ay malamang na peke. Galit na galit si Lance Casey, ang mga kamay sa kanyang balakang, habang namumula ang mukha, maswerte ka at nandito ako at si Anna, kung hindi, sino ang nakakaalam kung hanggang kailan ka malilinlang. Eksakto. Ang isang tao ay maaaring mahirap o walang kapangyarihan, ngunit hindi siya maaaring magsinungaling. Kapag nangyari ang panlilinlang na tulad nito, mangyayari ito ng hindi mabilang na beses. Don't you dare stop us later, panoorin mo kung paano kami haharapin ni Anna sa hamak na ito. Tama. Dapat mamatay ang mga hamak. Bahagyang sumengot si Lance Casey, galit na magsalita. Kayong dalawa. Ano naman tayong dalawa? Diretsyong pinutol ni Lance Casey ang mga salita ni Aurelia McCliff. Kung ipinakilala mo sana kami sa kanya ng mas maaga, baka na-expose na siya ng mga kapatid namin nang wala sa oras. Bakit maghintay ng 3 taon sa isang kasal upang malaman? Nawalan ka ng malaking oras. Hiwalayan mo na siya habang wala ka pang anak. Maaaring matapos ang kasal. Dapat mamatay ang mga hamak. Si Olayinka Davenport ay parehong nagalit. Maghintay at tingnan kung paano natin siya haharapin. Sige. Walang magawa si Aurelia McCliff, nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Samantala, pinaandar na ni Cosmo ang kanyang Rolls Royce sa Crystal Plaza. Dapat ba akong umakyat? Tumingin siya kay Drake Hendricks, puno ng pagmamakaawa ang mga mata. Hindi ba ikaw ang sinumpa ang kapatid ko? Hindi tama na kumain ang kapatid mo kung wala ka. Nakangiting umiling si Drake Hendricks pagkababa ng sasakyan. Anyway, naipaliwanag na niya ang mga bagay-bagay sa side ni Aurelia, it was no big deal. Ang pagkakaroon ng Cosmo sa kanya ay nagdagdag ng karagdagang layer ng seguridad. Salamat, Guru. Nang makatanggap ng pahintulot, natuwa si Cosmo bilang isang bata. Ngayon ay nakasuot siya ng ultra-short na palda na may sailor shirt sa itaas, nakakaakit. Habang nasa daan, hindi maiwasan ng bawat lalaki ang lumingon sa kanya. Kasabay nito, puno ng selos ang mga tingin na ibinigay nila kay Drake Hendricks. Master, maganda ba ako? Sinalubong ni Cosmo si Drake Hendricks na may nakakalokong ngiti. Siya ay 21 taong gulang lamang sa kasaganaan ng kanyang buhay. Ngunit sinong mag-aakala na ang gayong nakakapukaw dugo na kagandahan ay talagang ang walang awa na empress ng underworld. Hindi pangit. Hindi malinaw na sagot ni Drake Hendricks. Malapit na. Dumating silang dalawa sa entrance ng restaurant. Kahit ang mga staff ng restaurant ay hindi na napigilan na tumingin pa ng ilang beses. Naghahanap ng tao. Bati ni Drake Hendricks at naglakad papasok. Para naman kay Cosmo, sabik siyang pukawin ang kaldero at casual na nakipagkamay kay Drake. Swipe. Dahil tanghali na, siksikan ng restaurant. Pagpasok nila ay agad nilang iginuhit ang lahat ng nakakainggit na titig. Ang mga lalaki ay hindi napigil ang malunok, ang kanilang mga mata kay Drake Hendricks ay puno ng puot. Sa oras na iyon, si Lance Casey, na naiinip sa paghihintay, ay hindi alam kung saan siya nakakuha ng isang lollipop na walang katapusang ibinulong niya sa kanyang bibig. Pop! Biglang parang may nakita, naging bato ang buong katawan niya. Nalaglag ang lollipop sa kanyang bibig sa sahig, nagkapira-piraso. Ang aking lalaking Diyos. Malakas siyang sumigaw, walang pakialam sa kakaibang tingin ng iba, at dumiretso siya kay Drake Hendricks. Hindi kailanman pinangarap ni Lance Casey na makatagpo niya ang lalaking pinapangarap at walang katapusang iniisip dito. Lalaking Diyos, na-miss kita ng sobra. Sa ilalim ng tingin ng publiko, tumalon si Lance Casey sa isang yakap ng oso at tumalon kay Drake Hendricks. Sa isang iglap, si Cosmo sa tabi niya ay nakabuo ng isang pagpatay na layunin. Kung hindi lang siya pinigilan ni Drake Hendricks, malamang nabali na niya ang leeg ni Lance Casey. Pagkatapos ng lahat, sa gayong pampublikong lugar, hindi nais ni Drake Hendricks na lumikha ng gulo. Bukod dito, natural niyang naalala ang babaeng ito, ang casual niyang naiipon sa kalye noong bumibili siya ng kwintas. Bulong ni Drake Hendricks, ngunit ang kanyang boses ay umabot sa pandinig ng lahat. Damn! Sino ang lalaking ito? Tumama sa jackpot.
Isang bagay na may isang napakagandang babae sa kanyang tabi, ngunit may isa pang itinapon ang sarili sa kanya. Damn it, wala akong kahit isa, at ang lalaking ito ay hindi lamang niyayakap ngunit tinatanggihan din ito. Talagang iniisip niya na siya ay isang bagay na espesyal. Sa loob ng restaurant, maraming mga lalaki ang nagalit na nais nilang punitin si Drake Hendricks. Pasensya na, pasensya na. Si Lance Casey, na nakatingin sa nagyayelong Cosmo, ay buong paghingi ng tawad, pasensya na, hindi ko sinasadya. Medyo na-excite lang ako. Wala talagang namamagitin sa kanya at sa akin. Kung ang aking mga aksyon ay sumire sa inyong relasyon, kung gayon ako ay tunay na isang makasalanan. Pagkatapos magsalita, pinilipit niya ang kanyang damit at bumulong kay Drake Hendricks, salamat sa pagligtas sa akin noong araw na iyon. Ngayon, nadurog ang puso niya, sobrang sama ng loob. Ang lalaking matagal na niyang gusto ay may asawa na, at ang kanyang asawa ay napakaganda. Sa harap ni Cosmo, nakaramdam ng lubos na hiya si Lance Casey. Hindi ko siya asawa, okay lang. Sabi ni Drake Hendricks, nakangiti at umaaliw. Nakikita niya na si Lance Casey ay isang napakagandang babae. Kahit prangka siya, siguradong wala siyang masamang hangarin. Ano ba, hindi niya asawa ang babaeng iyon. Damn! Ang batang ito ay talagang ang tunay na playboy ng Morelos City. Bakit wala akong swerte, na napapaligiran ako ng mga batang babae, na ang pulang bandila sa bahay ay nakatayo pa rin ng malakas, at ang mga makukulay na watawat ay kumakaway sa labas. Ito ay isang magandang bagay. At least, mga kapatid, may pagkakataon tayo ngayon. Nang marinig na ang napakagandang dilag sa tabi ni Drake Hendricks ay hindi niya asawa, ang mga male hormones sa restaurant ay lumakas. Sumili ang pagtataka sa mga mata ni Lance Casey. Ngayon lang sila nagpakita ng sobrang intimate pero hindi sila couple. Hindi kaya nanggugulo sa labas ang kanyang idolo. Nang maalala niya ito, galit siyang bumalik sa kanyang mesa. Sinigawan niya si Aurelia McCliff, kapag dumating ang asungot na iyon, sasampalin ko siya, at mas mabuting huwag mo akong pigilan. Ngunit hindi nagsalita si Olayinka Davenport. Anna Harris, anong nangyayari sa iyo? Iyon, ang iyong idolo, ay ang taong bumili ng Light of Dawn. Napakurap-kurap si Olayinka Davenport, tinitiyak na hindi siya nagkamali ng nakita. Ano ba, super rich second generation talaga ang idol ko, at sobrang gwapo niya. Kaya lang, medyo player siya. Malinaw na nagulat si Lance Casey matapos marinig si Olayinka Davenport. Ngunit sa sandaling iyon, isang mas hindi inaasahang eksena ang naganap. Lumapit si Drake Hendricks kay Aurelia McCliff kasama si Cosmo at tinanong, Miss, bestie mo ba ito? Asawa. Tinawag mo ang asawa niya. Nanlaki ang mata ni Lance Casey. Napatulala din si Anna Harris. Ikaw ang bastos. Anong jerk? Medyo natarante si Drake Hendricks. Damn! Ang kulit. Aurelia McCliff, huwag magpaloko dahil mayaman at gwapo siya. Siya. Nagpatuloy si Lance Casey, ngunit biglang hindi alam ang susunod na sasabihin. Biglang bumaling ang tingin niya kay Cosmo. Ngayon lang, close na close itong dalawa. O talaga, pagkatapos ay tumingin muli. Ngumiti ng mapang-akit si Cosmo at agad na sumandal kay Drake Hendricks. Damn! Ikaw. Lumingon si Lance Casey at tumingin kay Aurelia McCliff, nakikita mo. Ganyan siya kakulit. Tama, isang jerk. Si Anna Harris ay sumunod, kahit nalabag sa kanyang kalooban. Please sit. Let me introduce you. This is my husband, Drake Hendricks. Nang makita ni Aurelia McCliff si Drake Hendricks, sumili sa kanyang mukha ang isang masayang ngiti. Damn! Aurelia McCliff, ikaw, hindi mo ba nakita? Bulag ka ba naging close sila? Nasa bingit ng sumabog si Lance Casey. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Hindi pwede. Huwag mong isipin na dahil lang sa pagligtas mo sa akin ay magpapanggap akong hindi ito nakikita. Malabong sinabi ni Lance Casey, kahit ano pa man, isa ka lang hamak, at gusto kong ilayo si Aurelia McCliff sa iyo. Oo, Aurelia, bakit hindi ka nagagalit? Pinipilit ka ba niya? Naramdaman din ni Olayinka Davenport na may mali. Kahit sinong normal na babae ay magagalit na makita ang kanyang asawa na nagiging komportable sa ibang babae. Ngunit ang karaniwang nangingibabaw na Aurelia McCliff ay kumilos na parang wala siyang nakita. Ito ay walang katuturan. Ngunit lahat sila ay matatalinong tao, at iniisip ang lahat ng nasa harap nila kasama ang personalidad ni Aurelia McCliff. Ibinulong ni Olayinka Davenport kay Lance Casey, could it be that they have a marriage of convenience?
How? Nang marinig ito ay agad na nanlaki ang mga mata ni Lance Casey. Alam na alam niya kung ano ang kasal ng kaginhawahan. Maraming kabataan ang nag-asawa ng walang gana dahil sa pressure ng pamilya. Ngunit pipirma ang dalawang partido sa isang kasunduan na huwag makialam sa buhay ng isa't isa. Bagamat kinuha nito ang isang pahina mula sa playbook ng industriya ng entertainment, sa totoo lang, maraming ang ganoong mga tao. Kung talagang ganoon ang kaso, magiging makabuluhan ang lahat. Hindi gusto ni Aurelia McCliff na magkita sila ng kanyang asawa, at ngayon ay dumating si Drake Hendricks kasama ang isang napakagandang babae, ngunit si Aurelia McCliff ay nagpatuloy gaya ng dati. Maliwanag, bawat isa ay gumawa ng kanilang sariling bagay. Isang matapang na pag-iisip ang pumasok sa isip ni Lance Casey. Kung talagang nagkaroon ng marriage of convenience ang dalawa, ibig sabihin nagkaroon siya ng pagkakataon. Well, kung scum siya, may flaw lang siya, di ba? Sinong lalaki ang hindi hamak? Ngayon ay lumipat ang kanyang mga mata kay Drake Hendricks, dumaranas ng hindi mabilang na pagbabago sa isang iglap. Anong pinagbubulungan yung dalawa? Aurelia McCliff gave them a chilly glance. Dati, nung hindi kita pinakilala sa kanya, sabi mo hindi ako kaibigan. Ngayon, dinala ko siya dito, at tinatawag mo siyang hamak at sinasabi mong makipaghiwalay ako. Wala kaming sinabi. Ang isang scumbag ay may isang kapintasan lang. Sinulyapan ni Lance Casey si Drake Hendricks at sinabing may nakakalokong ngiti, ako si Lance Casey. This time, hindi lang si Aurelia McCliff, kundi iba rin ang tingin sa kanya ni Olayinka Davenport at Drake Hendricks. Handa na siyang bugbugin ang scumbag kanina lang, tapos ngayon nagiging kakaiba na siya. Lance, nasaan ang bottom line mo? Hindi napigilan ni Olayinka Davenport na magkomento. Nang makita ang mga mata ng kanyang mabait na kapatid na kumikinangsa. Maliwanag na iyon, talagang nagalit siya. Kahit na nagbubulungan ang dalawa, narinig ni Drake Hendricks ang bawat salita ng hindi nawawala. Pagkaupo niya sa tabi ni Aurelia McCliff, natural niyang hinalikan ang pisngi nito. Dito, natigilan ang lahat. Tumigil ka. Si Aurelia McCliff ang unang bumungad dito, namumula ang kanyang magandang mukha habang marahang sinuntok si Drake Hendricks gamit ang kanyang kamao. Ang kanilang pag-uugali ay tulad lamang ng isang batang mag-asawang labis na nagmamahalan. Silang tatlo ay matagal nang magkaibigan at kilalang kilala ang isa't isa. Kung hindi talaga siya gusto ni Aurelia McCliff, hinding-hindi siya magiging ganito. Sa pagkakataong ito, si Lance Casey na ang nahuli. Ang kaligayahan na kara-rating lang, ay nawala na naman. Sino ang meron tayo dito, kung hindi si Lance Casey? Ngunit sa sandaling ito, isang napaka-discordant na boses ang umalangaw-ngaw. Bug off, bad mood talaga ako ngayon. Tumangala si Lance Casey sa lalaking nagsalita, puno ng inis ang mga mata. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang dati niyang nobyo, na ilang araw lang niyang nililigawan. Siya rin ang thug na binugbog ng husto ni Drake Hendricks noong araw na iyon. Simula noon, halos hindi na nag-uusap ang dalawa. Maliit na mundo. Dito ka ba kumakain kasama ng mga kaibigan mo? At lahat sila ay magagandang babae, hindi bababasa. Tumingin si Larkin Weather sa kanila pataas at pababa, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matako na ekspresyon. Siya ay isang maliit na thug na gumawa ng lahat ng uri ng mga kakaibang trabaho at may ilang impluensya sa underworld. Tignan mo yan. Larkin, sisiw mo ba siya? Ang lalaking nakasungla sa tabi ng Larkin Weather ay tumango at sinabing, ang hot niya. Dating kasintahan. Sa totoo lang, hindi man lang niya ako hinayaang hawakan ang kamay niya. Dito, mukhang nanghihinayang ang Larkin Weather. 3 araw nang nagde-date ang dalawa bago siya itinapon ni Lance Casey, at hindi lang iyon, binugbog pa siya. Naasar talaga siya nito. Kaya, miss, bigyan mo ng mukha si Brother Dragon ngayon at makipag-ayos kay Larkin, okay? And introduce these sisters around you, single din ako. Sa totoo lang, sa akin, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain o inumin. Ang tunay na pangalan ni Brother Dragon ay Banyan Carmichael, na may palayaw na, Crossing the River Dragon. Magwala ka, panipi. Galit na galit si Lance Casey, paano niya sila mabibigyan ng magandang mukha? Medyo nag-init ang ulo. Lumingon si Banyan Carmichael kay Larkin Weather at ngumiti, gusto ko ang espiritu mo. Dahil nandito naman tayong lahat, bakit hindi na lang sabay kumain? Sasagutin ko lahat ng gastos.
Pagkasabi nito, hindi niya namamalayan na umupo sa tabi ni Olayinka Davenport. Whoosh! Sa sandaling iyon, mabilis na inikat ni Drake Hendricks ang kanyang mga chopstick at perpektong inilagay sa upuan. Array! Mga banal na usok. Napaupo pa lang si Banyan Carmichael nang maramdaman niya ang matinding sakit na bumalot sa kanya na nagpagigil sa kanyang buong katawan. Hahaha! Panipi! Tumawa ng malakas sina Olayinka Davenport at Lance Casey kaya Nadobal, agad na nakalimutan ang kanilang kalungkutan. Damn it, sino ang gumawa nito? Dumilim ang mukha ni Banyan Carmichael habang tinitiis ang sakit at sinipa ang mesa, ayaw ng mukha kapag binigay, ha? Sa kanyang sigaw, agad na tumayo ang ilang kalapit na mesa kasama ang isang dosenang mga tulisan. Ang mga lalaking ito ay may mga tato at tinina ang buhok, at tumingin sila ng may panganib. Sir, may problema po ba? Nagmamadaling lumapit ang manager ng restaurant. Nakakita na siya ng ganitong bagay noon dahil laging may mga customer na nanggugulo pagkatapos uminom. Magwala ka, panipi. Tinulak siya ni Banyan Carmichael at tinuro si Aurelia McCliff at ang iba pa, ngayon, walang aalis. Ang kanyang pagpapakita ng kapangyarihan ay natakot kay Lance Casey at Olayinka Davenport. Ang dalawang dalagang ito ay hindi pa nakaranas ng ganoong eksena. Anong gagawin mo? Isa itong restaurant, ipagpatuloy mo ito, at tatawag ako ng pulis. Bago pa matapos si Lance Casey, inagaw ni Larkin Weather ang kanyang telepono at nakangiting sinabing, maging girlfriend mo na ako, at baka ipakita sa akin ni Brother Dragon ang ilang mukha. Kung huli na ang lahat, hindi kita mapoprotektahan. Pagkatapos sabihin ito, sinulyapan ni Banyan Carmichael si Lance Casey, malinaw na nagbibigay ng palihim na pag-aproba sa mga salita ni Larkin Weather. Sa iyong panaginip. Galit na nagmura si Lance Casey at instinctive na sumandal pa. Hey, Larkin, hindi ako papasok para sa'yo, hinihingi talaga ng babaeng to. Panipi. Napabuntong hininga si Banyan Carmichael sa sakit, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Sa harap ng kanyang mga kapatid, naroon ang kanyang mukha, sa kanal. Ngayon, kailangan niyang bawiin ang mukha na iyon. Kung mayroon kang anumang kahulugan, mawawala ka ngayon. Nag-cross-leg si Drake Hendricks, nakatingin kay Banyan Carmichael na may mapanuksong ngiti. Kuya Dragon, ito ang lalaking nanakit sa akin noong nakaraan. Hindi makakalimutan ni Larkin Weather ang mukha ni Drake Hendricks. Magaling. Lance Casey, naglakas loob ka talagang yakapin ako. Ang kanyang tingin kay Lance Casey at Drake Hendricks ay agad na napuno ng puot. Kung ito ay isang regular na break-up na isang bagay, ngunit ngayon siya ay lubos na nalinlang. Oo, paano kung yakapin kita? Don't tell me, ilang beses na tayong natulog. Yumuko si Lance Casey sa tabi ni Drake Hendricks, ipinatong ang ulo sa balikat nito, ayaw kong sabihin sa iyo, pero kailangan mong magtanong. Sa sandaling ito, gusto lang ni Lance Casey na galitin ang Larkin Weather nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Larkin, dahil hindi pinahahalagahan ng babaeng ito ang kabaitan, tuturuan ko siya ng leksyon para sa iyo ngayon. Dumilim ang mukha ni Banyan Carmichael nang iwagayway niya ang kamay para sampal. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Drake. Naninikip ang puso ni Aurelia McCliff. Si Lance Casey ang matalik niyang kapatid, paano siya tatayo at panoorin siyang binubuli? Sa katunayan, si Drake Hendricks ay pumasok na upang makialam nang hindi niya kailangang sabihin ang anumang bagay. Basag. Array. Pakiramdam ni Banyan Carmichael ay parang tinadtad niya ang kanyang kamay sa isang bakal na plato. Sumakit ang ulo niya na nagpakibot ng buong buo. Damn! Ang lakas ng loob na guluhin ang boss natin. Naghahanap ka ng kamatayan, ikaw ba? Nang makitang dehado si Banyan Carmichael, nagsisiksikan lahat ang mga miyembro ng gang. Kuya Dragon, okay ka lang ba? Bulag ka ba? Mukha ba akong okay? Namumula ang mukha ni Banyan Carmichael, halos manhid ang buong braso. Itinuro niya si Drake Hendricks at nagbanta, bata, ginulo mo ako sa Morelos City, walang magandang katapusan para sa iyo. With that, umatras siya. Malinaw ang intensyon, isang pagkakataon para sa kanyang mga kampa na kumilos. Hey, babatukan ka namin ng malakas mamaya, bawasan mo ang sakit mo. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Nagtaas ng manggas ang mga hooligan, handang kumilos laban kay Drake Hendricks. Seguridad. May istorbo. Nang makita ang mga taong ito na sabik na lumaban, tumili si Lance Casey.
Ngunit ang staff ng restaurant ay hinarang na ni Larkin Weather at ng kanyang mga tao sa pintuan, hindi na nagawang makialam. Sa Morelos City, alam ng lahat kung anong klaseng tao si Banyan Carmichael. Pag ninegosyo, ang huling bagay na gusto mo ay pukawin ang gayong mga tao. Tama na. Tumigil ka sa pagsigaw. Sino ang nang-ahas na makialam sa mga gawain ni Brother Dragon? Sabi ng isang naiinip na miyembro ng gang, saka inabot ang mga damit ni Drake Hendricks. Cosmo, huwag kang kumitil ng buhay. Tumayo si Drake Hendricks, bahagyang pinunasan ang alikabok sa kanyang damit. At hinaila si Lance Casey sa kanyang tagiliran. Relax. Alam namin kung paano ito gagawin, ginagarantiyahan na hilingin mong maging. Bang! Hindi na natapos ng hooligan ang kanyang pangungusap nang biglang sumugod si Cosmo at sinipa ang lalaki sa pintuan. Napakalakas ng puwersa kaya pinalipad siya nito ng mahigit 10 metro. Ikaw. Nangyari ito ng biglaan, hindi pa lubos na naiintindihan ng mga miyembro ng gang kung ano ang nangyayari. Pero hindi sila binigyan ni Cosmo ng oras para mag-react. Basag. Kasabay ng sunod-sunod na tunog ng mga bote na nabasag, ang mga hooligan ay nagkalat sa lupa. Umaagos ang dugo mula sa kanilang mga noo, at medyo wala na sila doon. Kailangang aminin ng isa, tama lang ang kontrol ni Cosmo sa lakas. Walang panganib sa kanilang buhay at kapag sila ay nagising, sila ay halos vegetative. Matagal na siyang nagtitimpi. Ang kanyang amo ay ininsulto, at ang mga taong ito ay nararapat na mamatay. Kaya kapag siya ay hamampas, ito ay may nakamamatay na mga galaw. Ano ba? Sa tagal na lumingon si Larkin Weather sa pintuan, lahat ng mga hooligan ay bumagsak. Anong nangyayari? Hindi na rin naabutan ni Banyan Carmichael. Walang sumagot sa kanya. Casual na naglakad si Cosmo na may hawak na bote. Binabalaan kita. Napaatras si Banyan Carmichael habang nagmamadaling lumapit ang kanyang mga compound sa pinto para ay backup. Ang sino mang mag-aalaga sa kanya para sa akin ay makakakuha ng 100,000 mula sa akin. Kuya, kukunin ko ang 100,000. Malamig na ngumuso ang isang miyembro ng gang. Babae lang naman kasi. Kaya niyang hawakan ang isang kamay niya. Ngunit kung nakita niya ang nangyari, hindi siya mangangahas na kunin ito kahit 1,000,000. Bitek, panipi. Sa isang pitik ng bote sa kamay ni Cosmo, inilibot ng miyembro ng gang na iyon ang kanyang mga mata at hindi gumagalaw sa lupa. Huwag kang magulo. Sinasabi ko sa iyo, ito ang Morelos City. Ito ang aking lupain. Sa panunood ng kanyang mga kampa na sunod-sunod na natamba, si Banyan Carmichael sa wakas ay nagsimulang magpanik sa loob. Ano ang background ng babaeng ito? Talagang pinabagsak niya ang kanyang buong crew, sunod-sunod na bote. Hayaan siyang tumawag para sa backup. Nakangiting sabi ni Drake Hendricks. Samantala, sinenyasan niya ang staff ng restaurant, serve the food. Gutom na tayong lahat. Siyempre. Hindi na nang-ahas ang waiter at agad na inihain ang mga ulam. Kung tutusin, kanina pa nakahanda ang pagkain, pero sa Banyan Carmichael na nagdulot ng eksena, sino ang maglalakas loob na ihain ito? Hindi kaya humihingi ng gulo. Ngayong nagkagulo na si Cosmo, agad nilang dinala ang pagkain. Magmadali kayong lahat at umalis. Kung hindi, kapag tumawag siya para sa backup, mahihirapan ka. Personal na inihatid ng may-ari ang mga pinggan, habang bumubulong sa tenga ni Drake Hendricks. Madalas silang tumambay sa lugar na ito at alam nila ang tungkol sa Banyan Carmichael. Ngunit ang mga kainan na ito ay kanilang mga customer din, kaya nadama nilang obligado silang bigyan sila ng mabait na babala. Huwag mag-alala. Gusto ko lang makita kung sino ang posibleng tawagan niya. Panipi. Kinuha ni Drake Hendricks ang kanyang chopstick, tinikman ang si cucumber, at nag-thumbs up, hindi masama. Ganun ba? Susubukan ko rin. Nang makitang tinatangkilik ni Drake Hendricks ang lasa, sabik din si Aurelia McCliff na subukan. Ngunit sina Lance Casey at Olayinka Davenport ay walang ganang kumain. With things as they were, paano pa nila naiisip na kumain? Habang pinapanood sina Aurelia McCliff at Drake Hendricks na kumakain sa lalong sarap, bumantong hininga ang dalawa at kinuha ang kanilang chopsticks, nagbitiw. Kung hindi nag-aalala ang pangunahing lalaki, ano ang magagawa nila? At sa paghusga sa ugali ni Cosmo, mukhang may kakayahan siya. Hindi ba tayo aalis? Tanong ni Olayinka Davenport habang kumakain, maingat na nakatingin kay Drake Hendricks, ngunit wala siyang nakuhang anuman sa ekspresyon nito. Pumunta saan? Di ba dito tayo kumain?
Sanay na si Aurelie McLeaf sa mga ganitong sitwasyon. Pagkatapos na dumaan sa hindi mabilang na mga pagtatangka sa pagpatay, ito ba ay nagkakahalaga ng pagtawag ng isang insidente? Kung alam ni Olayinka Davenport at Lance Casey na si Drake Hendricks ay nakipag-usap sa Three Blade Society, malamang na maupo rin sila ng tuwid, di ba? Mabuti. Magbabayad ang asawa mo ngayon. Tumawag si Lance Casey sa waitstaff, isa pa sa lahat. Dalhin sa amin ang lahat. Panipi. Nang makitang si Drake Hendricks ay tila isang mayaman, kailangan niyang kunin siya para sa lahat ng halaga niya. Sa sandaling iyon, ang ibang mga parokyano sa restaurant ay nakatingin sa kanila na may kakaibang ekspresyon. Sinaktan nila si Banyan Carmichael at nang-ahas pa rin silang magpista at uminom ng masaya. Dagdag pa, binibigyan pa nila ng pagkakataon ang lalaki na tumawag para. Sa backup hindi ba't nanliligaw lang iyon kay kamatayan? Hendricks, ang sarap nito. Kumain ka pa dyan. Dumampot si Aurelie McLeaf ng isang malaking hipon at inilagay sa plato ni Drake Hendricks. Landon, nagbago ka na. Dati, lagi mo akong binibigyan ng masasarap na piraso at Anna Harris. Nagpout si Lance Casey, naganap na nakalimutan ang mga naunang displeasures. By the way, Hobby Aurelia, saan ka nagtatrabaho? Habang patuloy silang kumakain, mas naging pamilyar ang lahat sa isa't isa. Trabaho. Wala akong trabaho. Ako ay isang pinananatiling tao, nabubuhay sa aking asawa. Medyo natural na sagot ni Drake Hendricks. Damn! Lakas ng loob mong sabihin yan. Landon, nagsisinungaling ba siya? Hindi naniniwala si Lance Casey na si Drake Hendricks ay nabubuhay sa ibang tao. Kung totoo iyon, paano siya ikinasal ni Aurelie McLeaf? Well, parang totoo. Ang tanong ay biglang natigilan kay Aurelie McLeaf. Si Drake Hendricks ay walang trabaho, at palagi siyang umiikot sa kanya, parang siya ay tunay na maingat na tao, sa pinakamahigpit na kahulugan. Walang ambisyon. Humanap ka ng trabaho bukas. Tapos itong kainan, hindi kaya. Ang treat ni Aurelie. Nang marinig na walang trabaho si Drake Hendricks, agad na nawala ng gana si Lance Casey. Sa isip niya, si Aurelie McLeaf ay isang empleyado pa rin, hindi isang taong maraming pera. Ang mga lutuin ngayon ay pinili ng walang gastos. At nag-order sila ng maraming bahagi. Ang pagkain ay dapat na nagkakahalaga ng 10,000 libo. Sige, bayaran mo muna ang bayarin. Panipi. Inilabas ni Drake Hendricks ang isang card mula sa kanyang damit at ibinigay ito kay Lance Casey. Card ko, kunin mo. Bayaran mo muna ang bayarin, para walang mag-akusa sa akin na isang lalaking iniingatan. Kung walang pera dyan, hintayin mo na lang ang pangungutya ng lola mo. Huminga si Lance Casey at kinuha ang itim na card sa cashier. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Sa pananaw ni Lance Casey, talagang may potensyal si Drake Hendricks na maging isang magandang batang lalaki. Maganda siya at marunong makipaglaban, at bukod sa pagiging hamak, perpekto siya. Ngunit muli, kung wala ang mga katangiang ito, paano siya magiging isang cad? Gayunpaman, nadama niya na ang pera sa card ni Drake Hendricks ay maaaring hindi sapat. Si Aurelie McLeaf ay isang ordinaryong empleyado lamang, at bagaman hindi siya nagkukulang sa pera, tiyak na hindi siya isang mayayamang babae. Si Drake Hendricks ay walang trabaho, kaya tiyak na wala siyang gaanong baon. Ngunit, pagdating sa counter, iniabot pa rin niya ang card, habang iniisip na kung kulang ang balanse, ipapahiya niya si Drake Hendricks. Cad. Nililin lang ang kanyang damdamin. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagkatapos kunin ang bank card, dinala ng cashier ang POS machine. Ang mesa na ito ay nag-order ng maraming, isang kabuoang 17,000. Sa lahat ng kanilang oras sa pagpapatakbo ng restaurant, ito ay itinuturing na isang mabigat na halaga. Pagkatapos suriin at muling suriin upang matiyak na walang mga pagkakamali, sinimulan ng cashier na i-swipe ang card. Espesyal ang card ni Drake Hendricks, dahil tamad siyang makaalala ng PIN, kaya isa ito sa mga bihirang card na walang nito. Para sa mga may hawak ng black card, tutugunan ng bangko ang lahat ng kinakailangan ng customer. Ngunit hindi alam ni Drake Hendricks na ito ang kanyang napakalaking bank card. Para sa kaginhawahan, naghanda din siya ng isang card na may 100,000, para lamang maiwasan ang hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan. Kung ang balanse ay hindi sapat, ang pera ay agad na ililipat mula sa isa pang account, pagdaragdag ng 100,000 dito. Kaya naman naglakas loob siyang ibigay kay Lance Casey.
Gayunpaman, sa panahon ng paglalaban ni Aurelia McCliff, ang card ay hindi sinasadyang nalipat sa kanyang VIP Black Card. Kumusta, ang kabuoang halaga ay 16,720 yuan. Mangyaring tingnan. Matapos ay swipe ang card, ibinalik ng cashier ang itim na card kay Lance Casey, at ipinasa din sa kanya ang resibo. Banal na kalokohan. May pera talaga. Tumaas ang isang kilay ni Lance Casey at bumulong sa sarili. Tingnan natin kung magkano ang mayroon ka sa iyong maliit na kaban, tiyak na nagtatago ka ng pribadong ipon. Sa likod namin, Aurelia McCliff. Binuksan niya ang resibo, at halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sa kolum ng balanse, mayroong mahabang string ng mga zero. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, milyon, 10 milyon, 100,000,000. Habang nagbibilang siya, mas nanginginig si Lance Casey. Para masiguradong wala siyang nakikitang mga bagay, tiningnan niya ulit. Baka may problema sa iyong POS machine. Nanginginig na boses ang tanong niya sa cashier na lalong bumilis ang paghinga niya. Hindi naman. Mangyaring makatitiyak. Nakangiting sagot ng cashier. Napakurap-kurap si Lance Casey, nakaramdam ng dagandong sa kanyang ulo na tila nawala ng malay saglit. Halos wala sa loob, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa mesa. Anong mali? Lance, kulang ba ang pera sa card? Naisip ni Olayinka Davenport na mukhang wasak si Lance Casey dahil walang sapat na pera sa mesa ng cashier. Magkano ba ang kulang? Tatakpan ko yan. Kinuha niya ang kanyang bank card mula sa kanyang pitaka at tumingin kay Lance Casey, nagtatanong. Pagkatapos ng ganoong kamahal na pagkain, paanong hinayaan ng isang mabuting kaibigan si Aurelia McCliff na magbayad ng mag-isa? Lance. Ngunit si Lance Casey ay nakatayo sa tabi ng mesa na parang estatwa na may blankong ekspresyon. Lance, huwag mo kaming takutin. Muling tumawag si Olayinka Davenport, bahagyang itinulak si Lance Casey tulad ng ginawa niya. Thud. Nang walang tulak, sino ang nakakaalam, ngunit sa pagtulak na iyon, si Lance Casey ay agad na bumagsak sa lupa. Lance. Sa pagkakataong ito, hindi na maupo si Aurelia McCliff. Mabilis siyang tumayo at pumunta sa gilid ni Lance Casey, nag-aalalang nagtanong, Lance, anong nangyari? Hindi. Napakurap-kurap si Lance Casey at nakaramdam ng kawalan ng lakas. Eto, kunin mo ang card mo. With that, nanginginig niyang kinuha ang itim na card at ibinigay kay Aurelia McCliff. Drake, kulang ba ang pera mo sa card? Tinitigan ni Aurelia si Drake Hendricks na may bahagyang hinala. Alam niyang napakayaman ng kanyang asawa. Isang pagkain na nagkakahalaga ng 10,000 tiyak na may ganoong uri ng pera si Drake. Pero kahit hindi niya ginawa, wala namang sense ang reaksyon ni Lance Casey, diba? Tingnan ko. Si Olayinka Davenport, na kasing bilis ng kidlat, ay inagaw ang kwento mula sa mga kamay ni Lance. Pero sa isang iglap, nagbago din ng husto ang mukha niya. Aurelia, nakuha mo ba ang iyong sarili bilang isang sugar daddy? Tumangala siya na may komplikadong ekspresyon kay Aurelia. Isang balanse na higit sa 10 bilyon. Siya ay dapat na isang napakayamang pangalawang henerasyon. Si Aurelia kaya ay isang pinananatiling babae. Ano bang pinagsasabi mo? Anong nangyari sa inyong dalawa ngayon? Kumunat ang noo ni Aurelia at binawi ang kwenta, saka tinitigan si Drake na may kakaibang anyo sa mukha. Be honest, if we divorce now, hindi ba ako makakakuha ng kalahati? Wala ka na bago tayo ikasal. Ibinalik niya ang kwente kay Drake, puno ng mapaglarong layunin ang mga mata. Bagamat nabigla siya sa balanse nang makita niya ito, marami siyang naranasan kaya nasanay na siya sa mga sorpreso mula kay Drake. 100,000 yuan. Worth it ba? Bahagyang ngumiti si Drake at binawi ang bill. Damn it, anong nangyayari dito? Mabilis niyang kinuha ang bank card kay Aurelia at tiningnan ito ng mabuti, hindi tama ito. Ang card sa bulsa ko ay hindi ito. Ang card na dala niya, bagamat isa rin itong itim na card, ay mayroon lamang 100,000 yuan. Yung may balanseng 10 bilyon, inilagay niya sa bulsa ng isa pang damit. Sinusubukang itago sa akin ang lihim na pera. Dumilim ang mukha ni Aurelia habang diretsyong nakatingin kay Drake. Paano ako? Binalak kong ibigay ito sa iyo ngayon. Ibibigay ko sana ito sa iyo pagkatapos ng hapunan.
Kaagad na ibinigay ni Drake ang bank card, at same time na sinabi, pakiusap, mahal kong asawa, pirmahan mo ito. Mahirap isipin na ang master ng 10,000 Mountain Alliance ay maaaring maging napakapilyo. Path. Panipi. Hindi napigilan ni Aurelia na tumawa ng malakas, pagkatapos ay napabuntong hininga siya ng malalim, tao rin ako ngayon na may 10 bilyon ang mga ari-arian, pero kahit papaano, wala namang kakaiba sa pakiramdam. Ikaw. Parang nagmumura sina Olayinka at Lance. Binalak pa ng magkapatid na palihim na magbayad ng bayarin. Pero ngayon, kung titignan, hindi lang mayaman ang kaibigan nila kundi sobrang yaman. Aurelie, hindi ka mabuting kaibigan. Noon lang nakabawi si Lance, tumayo at nakasandal sa mesa para umiyak. Eksakto. At pinag-iisipan naming magkakapatid na ibahagi ang pasanin sa iyo. Laking gulat ni Olayinka, ngunit ang mas ikinagalit niya ay walang reaksyon si Aurelia nang malaman niyang may 10 bilyong asset ang kanyang asawa. Ito ang iyong pinananatiling tao. Tanong ni Lance na may tono ng hinaing. Sobrang sakit ang nararamdaman niya, na para bang niloloko siya ng buong mundo. Hindi pwede. Kayong mga kapatid na babae ay dapat bayaran. Bilyonaryo, tama. Sige, sasagutin mo lahat ng gastusin ngayon. Mamimili tayo hanggang sa bumaba. Panipi. Umalangaw-ngaw si Olayinka sa gilid. Oo naman. Bilang mabuting kapatid, hindi ko kayo mabibigo ngayong may pera na ako. Ngayon, mamili tayo hanggang sa wala ka ng madala pa. Nang makitang agrabyado ang mga kaibigan niya, nakaramdam ng guilt si Aurelia. Kung tutusin, hindi naman niya pera ang ginagastos, kaya bakit hindi gatasan ang kanyang asawa para sa lahat ng halaga nito? Okay lang ba iyon, honey? Lumingon siya at masuyong hinarap si Drake. Pumayag. Basta masaya ka, bibilhin ko pa itong buong building. Pakiramdam ni Drake ay parang nabuhay siya ng walang kabuluhan sa loob ng maraming taon. Wala man lang siyang lakas ng loob. Mga ate, mamili, mamili, mamili. Tumalon-talon si Lance sa sahig na malinaw na itinago sa likod ng kanyang isipan ang lahat ng kanyang kalungkutan. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita si Banyan Carmichael sa pintuan, ang kanyang tono ay seryoso. Sa tingin mo makakaalis ka ng ganon-ganon lang. Huli na ngayon. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, isang mabilis na yabag ang dumating mula sa labas ng pinto. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Narinig kong may nang-ahas na manggulo sa kapatid ko. Isang napaka-weather na boses ang nagmula sa labas ng pinto. Kuya, nataman si kuya sa kanal, ikaw lang ang makakatulong sa amin. Si Banyan Carmichael, na ganap na binabaligtad ang dating mayabang na kilos, ay magalang na kinausap ang isang tao sa labas ng pinto. Walang problema. Matapos ang boses mula sa labas, isang grupo ng mga tao ang mabilis na pumasok sa restaurant. Master Leopold. Nang makita ang bagong dating, nagmamadaling lumabas ang may-ari ng restaurant para batiin sila, Master Leopold. Ikaw. Huwag kang mag-alala, hindi kita pahihirapan. Ako na ang bahala sa usapin ngayon. Panipi. Lumapit ang hindi pantay na ritmo ng mga yabag. Pagkatapos, pumasok sa restaurant ang isang lalaking may tungkod at nakasuot ng sunglass. Sino ang nang-ahas na hawakan ng aking mga tao? Ibinagsak niya ang kanyang tungkod sa lupa ng sobrang lakas na ikinagulat ng lahat ng tao sa restaurant. Di ba yung magkapatid na Leopold from Morelos City? Nabalitaan ko ilang araw na ang nakalipas na tumawid sila sa isang taong hindi nila dapat, pareho silang nabalian ng binti, at ang kanilang real estate ay nabangkarote. Nang maglaon, may nagsalita para sa kanila mula sa mas mataas, at iyon ang kanilang nagawa sa Morelos. Lungsod. Eksakto. Sinong mag-aakala na ang dating maluwalhating magkakapatid na Leopold ay mahuhulog sa ganoong kagipitan? Ngunit kahit na ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, ang magkapatid ay nasa mabuting kalagayan para sa kanilang sarili. Nang makita ang lalaking nakasunglas, lahat ay nagsimulang bulungan sa isa't isa. Ang magkapatid na Leopold ay dating mga tyrant ng Morelos City. Pambihira ang Leopold Real Estate, ngunit sa magdamag, walang nakakaalam kung sino ang nasaktan ng magkapatid na Leopold, na naging sanhi ng pagkalugi ng kumpanya at ang dalawa ay nasa ospital. Ayon sa word of mouth, na-offend daw nila ang isang major figure. Ngayong nagbabalik ang magkapatid na Leopold, natural, nakuha nito ang focus ng lahat. Grabe ang sitwasyon. Ito na, salamat sa iyo. Sinabi ko na umalis ka, ngunit pinilit mong maglaro ng bayani dito, at tingnan mo ngayon kung ano ang nangyari. Tapos na tayo.
Si Lance Casey ay hindi pa nakakita ng ganoong palabas, halos 100 tao ang nakapalibot sa kanila, kahit isang ibon ay hindi makatakas. Ano ang dapat nating gawin, Aurelia McLeaf? Tahimik na tanong ni Olayinka Davenport. Sila ay mga babae, at natural na natatakot sa gayong pagpapakita. Hey, natatakot ngayon. Anong ginagawa mo kanina? Ngayon, wala ni isa sa inyo ang aalis. Sa banyan, kumislap ang mga mata ni Carmichael ng isang tanda ng tagumpay. Nitong mga nakaraang araw ay nakilala niya ang down and out na magkapatid na Leopold sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang tao. At nagtama ang tatlo at mabilis na naging magkapatid. Bagamat nabawasan ang kanilang kapangyarihan, ang pamilya Leopold ay nag-ooperate sa Morelos City sa loob ng maraming taon, kaya hindi sila basta-basta babagsak ng sabay-sabay. Sa pagkakasugat ni Aaron Jackson sa panahong ito, nagawa nilang mabawi ang ilan sa kanilang industriya. Maliliit na kapatid. Ngayon, ipaghihiganti ka ng kuya mo. Hinubad ni Nicholas Leopold ang kanyang salaming pang-araw, at agad itong kinuha ng isang empleyado. Dahil ang isang tao ay napakabulag, kung gayon huwag sisihin ang aking tungkod sa pagiging walang awa. Muli niyang ginamit ang tungkod sa kanyang kamay para hampasin ang lupa. Kuya Abernathy, halika rito. Itinuro ni Banyan Carmichael si Drake Hendricks at ang iba pa, na medyo mapagmataas habang sinabi niya, ang bulag na grupong ito, ngayon, hahayaan kitang maranasan ang lakas ni Master Leopold. Hanggat kumilos si Nicholas Leopold, talagang tapos na ang mga taong ito. Haha, tingnan ko. Si Nicholas Leopold ay tumawa ng malakas, nakapyang habang naglalakad. Matagal nang hindi nagkita. Nang makitang ang tao ay si Nicholas Leopold, itinaas ni Drake Hendricks ang kanyang baso at dahan-daang ibinuhos ang alak sa lupa. Tila nag-aalay siya ng alay para sa mga patay. Hinihingi ng batang ito. Sa lakas ng loob na tretuhin si Nicholas Leopold ng ganito, malamang nabugbugin siya hanggang mamatay dito. Dapat hindi siya local, di ba? Maaaring bumagsak ang magkapatid na Leopold, ngunit may pakiramdam na nagbabalik sila. Lahat ng mga customer ng restaurant ay nanunood kay Drake Hendricks, puno ng simpatiya ang kanilang mga mata. Kamakailan ay nahulog si Nicholas Leopold at nangangati para sa isang lugar na magpapabugan ng singaw. Ang kabataang ito ay nagmamadali sa kapahamakan, halos nag-aanyaya sa sarili niyang kamatayan. Ikaw na bulag na aso, nangangahas na insultuhan ang ating Master Leopold. Nang makitang ibuhos ni Drake Hendricks ang alak, galit na nagmura si Banyan Carmichael. Smack! Panipi! Ngunit pagkatapos, isang bagay na hindi kapani-paniwalang nakakagulat ang nangyari. Sinampal talaga ni Nicholas Leopold si Banyan Carmichael, mocking him senseless. Master Leopold, ako. Medyo natigilan si Banyan Carmichael, ano bang nagawa niyang mali? Nagkamali ba siya ng sinabi o gumawa ng hindi nararapat? Bakit siya sasampalin ni Nicholas Leopold sa harap ng napakaraming tao? Wala ba talaga siyang paggalang? Mr. Tambo. Klang. Hindi siya pinansin ni Nicholas Leopold, sa halip, siya ay labis na natakot na ang kanyang tungkod ay nahulog sa lupa, at siya ay lumuhad ng diretso. Mr. Hendricks, hindi ko alam na ikaw pala. Matapos matripan last time, inimbestigahan agad nila ang identity ni Drake Hendricks. Ngunit ang mga resulta ay nagkaroon sila ng malamig na pawis. Halos lahat ay may sama ng loob sa binatang ito. Ngunit walang pagbubukod, bawat isa sa kanila ay ibinaba ng isang bingo. Bukod dito, ayon sa kanilang mga pagsisiyasat, maging ang isyu ni Bridger Davenport ay natuklasan. Ang utak ng Three Blade Group, talagang kinidnap ng iba. Ngayon lang napagtanto ng magkapatid kung bakit naging magalang si Bridger Davenport nang makilala niya si Drake Hendricks. Masaya sila na buhay pa sila. Tungkol naman sa paghihiganti. Ni hindi sila naglakas loob na isipin ito. Maiisip kaya ng mga big shot, na hindi makayanan, na nais ng magkapatid na mas mahabang buhay. Oh, dahil nandito ka, paano ang inumin? Itinaas ni Drake Hendricks ang kanyang baso, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Ngayon, turn na ng mga manunood ang matigilan. Sino nga ba ang taong nakapagpaluhod sa magkapatid na Leopold? Isa kaya ito sa 4 na young masters mula sa provincial city? Pero parang hindi siya. Hindi lang sila, pati ang mga nakapaligid na empleyado ay natulala din. Dumating sila upang bugbugin ang isang tao, ngunit ngayon ang kanilang sariling amo ang nangunguna sa pamamagitan ng pagluhod. Kaya, dapat ba silang umabant o umatras?
Si Banyan Carmichael ay pasimpleng nanlaki ang mga mata sa sobrang takot magsalita. Ang kanyang isip ay medyo aktibo, alam niya agad na napasok siya sa malaking gulo. Kung hindi, dahil sa kapangyarihan ni Nicholas Leopold sa Morelos City, hindi siya kailanman luluhod sa publiko. I dare not. Nakikiusap ako kay Mr. Hendricks na huwag pansinin ang aking mga maliliit na pagkakasala, mangyaring ituring akong hindi gaanong mahalaga. Paano naisip ni Nicholas Leopold ang tungkol sa pag-inom? Pabayaan ang pag-inom, sa sandaling ito, habang siya ay nakaluhod, ang kanyang pantalon ay halos basa. Ang karanasan mula sa huling pagkakataon ay nagising siya sa alarma mula sa kanyang mga panaginip gabi-gabi. Ang kanyang binti, na hindi na mababawi sa buhay na ito, ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Makinig ka sa sinasabi mo. Ako ay kumakain, at dinala mo ang mga tao, pagkatapos ay hilingin sa akin na palayain ka. Ano ang ibig sabihin nito? Si Drake Hendricks ay humigop ng kanyang alak ng may pag-iisip, kung alam mong matatakot ka, bakit ka pa? Nauna, pumunta ka at sa tingin mo makakaalis ka na lang. Mr. Tambo, maaari akong maging gabay mo. Mabilis na umikot ang isip ni Nicholas Leopold, at agad siyang nagsalita, kilalang kilala ko ang lugar na ito, nasa akin ang mga gastusin mo at ng iyong mga hipag. At itong mga empleyado, ay escort ka nila. Para sa isang taong katangkaran mo, malas kung maabala ka ng mga mangmang. Dahil nandito na sila, maaari na lang silang gumastos para makaiwas sa kapahamakan. Oh, ang talas ng isip mo. Hindi napigilan ni Drake Hendricks na makita si Nicholas Leopold sa isang bagong liwanag. Ano sa tingin niyo mga babae? Dahil may nagbabayad at nagdadala ng mga bag natin. Napatingin siya sa 4 na babae. Sino ang mga hipag? Pinandilatan ni Lance Casey si Nicholas Leopold at sinabing, mamili. 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 Ayoko nang makitang muli ang lalaking ito. Tumayo si Drake Hendricks, sinulyapan si Banyan Carmichael, at kinuha ang isang napkin para panasan ang kanyang bibig. Naiintindihan. Ilayo mo siya at pilayin mo siya. Mabangis na sabi ni Nicholas Leopold. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Hindi kailanman sineseryoso ni Drake Hendricks ang magkapatid na Leopold. Matapos mabugbog ng isang beses, siguradong matututo ng leksyon ang mga ganyang alipin. At kahit na mayroon silang lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob na labanan siya muli. Maganda ang mood ngayon ni Drake Hendricks. Dahil masaya si Aurelia McCliff na sa di malamang dahilan ay natuwa siya, hindi. Siya mapakali na makipagtalo kay Nicholas Leopold. Ngunit nang may mag-alok na bayaran ang kwente at bitbitin ang mga bag, nakita ni Drake na maganda ito. Pagkatapos ng lahat, ang libreng paggawa ay hindi dapat tanggihan. Masyadong maraming tao dito, basta pumili ng mag-asawa ng random. Pagtingin niya sa siksikan ng mga tao sa paligid niya, medyo nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Sa hindi nakakaalam, baka isipin nila na may ginagawa siya. Bukod dito, ang mga batang babae ay hindi mahilig mamili sa napakaraming tao sa paligid. Kaya pagkatapos sabihin kay Nicholas na pumili ng ilang malalakas na lalaki na susundan, pinababa niya ang lahat ng iba pa. Upang tahimik na maghintay. Para naman kay Banyan Carmichael, binali ang kanyang mga paa at itinapon sa entrance ng mall. Inilapag pa ng pilyong si Lance Casey ang isang mangkok sa kanyang harapan, casual na naglagay ng barya sa loob nito. At ang naghihirap na Banyan ay kailangang lunokan ang kanyang mga luha at patuloy na ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ang Crystal Plaza ay isa sa mga pangunahing shopping center sa Morelos City. Kapag namimili ang mga babae, para itong dragon na sumisisid sa bangin o isang tigre na pumapasok sa kagubatan. Maging si Drake, malakas at matatag, ay hindi nakatiis sa kabaliwan nitong shopping spree. Pagkatapos ng lahat, ang mga tauhan ni Nicholas ay naroon upang maglingkod. Mag-isang nakaupo sa Starbucks, humihigop ng kape, sinundan ng mga mata niya ang 3 babaeng namili ng abandonado. Halatang masayang-masaya si Aurelia ngayon. Sa pagsama nina Lance Casey at Olayinka Davenport sa kanya, ang ngiti sa kanyang mukha ay kapansin-pansing mas madalas kaysa dati. Sa mga pakikibaka sa kapangyarihan ng korporasyon, mga salungatan sa pamilya, at mga pagpatay sa kaaway, ang kalooban ni Aurelia ay naging napakahusay. Ngayon ay isang magandang pagkakataon para sa pagpapalaya, at natural na gusto ni Drake na magsaya siya. Si Cosmo ay hindi namimili ngunit nanatili sa tabi ni Drake sa lahat ng oras. Master, mukhang may problema ka.
Sa paglipas ng maraming taon na magkasama, ang dalawa ay nagkaroon ng ilang pagkakaunawaan sa isa't isa. Sa totoo lang, ang gusto ko lang ngayon ay mamuhay ng tahimik. Itinaas ni Drake ang kanyang kape na may medyo walang magawang ngiti. Ang pinuno ng 10,000 Mountain Alliance, matagal na siyang nawala. Ngunit alam din niya na kapag siya ay bumaba sa pwesto, hindi mabilang na mga tao ang darating upang maghiganti. Sa puntong iyon, ang mga sitwasyon nila ni Aurelia ay walang alinlangan na magiging mas mapanganib. Katulad ngayon, kapag nabunyag na niya ang kanyang pagkakakilanlan, karamihan sa Shadow Warriors ay amoy hangin at tatakas. Sa halip na, tulad nila ngayon, ay sunod-sunod na nagmamadali sa kanilang pagkamatay. Ngunit sa sandaling lumabas ang kanyang pagkakakilanlan, mas makapangyarihang mga kaaway ang darating na naghahanap ng paghihiganti. Ang mga alaala na nagising siya ay malayo sa sapat. Maging ang figure na madalas na lumalabas sa utak niya ay hindi niya. Mahulaan kung sino iyon. Guru. Nagre-retiro sa mga ilog at lawa sa murang edad. Itinukod ni Cosmo ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay, kumukurap-kurap ang kanyang malalaking mata habang nagtatanong, ano ba talaga ang pinagkakaabalahan mo? Hindi sa pagmamayabang, ngunit kung ikaw ay nasa linya ng aming trabaho, tiyak na ikaw ang magiging hari. Puno ng paghanga ang mga mata niya habang nakatingin kay Drake. Hindi interesado. Bahagyang ngumiti si Drake, dahan-dahang humigop ng kape sa kanyang tasa. Kung gusto niya, ano sa kanya ang hari ng underworld. Ngunit biglang, nanliit ang kanyang mga mata, at isang instant lamig ang sumabog. Anong problema, Master? Naramdaman agad ni Cosmo na may mali kay Drake. Bilang isang Shadow Warrior, ang kanyang instincts ay hindi kapani-paniwalang matalas. Kaya mo ba ang dalawang Shadow Warriors? Napalingon si Drake at nakangiting tanong. Maging ang galaw ng kanyang bibig ay tahimik na binago. Ang Shadow Warriors ay medyo tuso ngayon, kayang husgahan kung ano ang sinasabi ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang mga galaw ng labi. Walang problema. Nag-flash din si Cosmo ng isang kaakit-akit na ngiti, dahan-dahang isinandal ang kanyang katawan. Ngunit sa parehong oras, ang kanyang peripheral vision ay patuloy na nag-scan, ngunit hindi pa rin niya nahanap ang Shadow Warrior na binanggit ni Drake Hendricks. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na magagawa ito. Napangiti si Drake Hendricks habang inaayos ang buhok ni Cosmo, tinitingnan ang magkasintahang magkasintahan. Ngunit nang dumampi ang kanyang mga daliri sa buhok ni Cosmo, tahimik siyang nagpahiwatig ng direksyon. Kasunod ng direksyon na sinabi ni Drake Hendricks, sa wakas ay nakita ni Cosmo ang dalawang disguised Shadow Warriors. Ang isa ay sakay ng cleaning cart, nagpapanggap na janitor ng mall. Ang isa naman ay namamahagi ng mga flyers kung saan-saan, walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Ngunit kung susuriing mabuti, kapansin-pansin na ang mga mata ng janitor ay patuloy na tumitingin sa paligid. Ang babaeng namimigay ng mga flyers ay pawang mga galaw lang, laging puno ng ngiti ang mukha. Kaya mo ba? Tanong ni Drake Hendricks sa mahinang boses, may dayami sa bibig. Hindi sumagot si Cosmo bagkus ay dahan-daang tumayo, bahagyang ginulo ang kanyang buhok at sinulyapan ng malandi si Drake Hendricks. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa dalawa. Malaki ang mall, at tumagal ng 3 minuto ang paglalakad mula sa Starbucks papunta sa kinaroroonan ng dalawang Shadow Warriors. Sa 3 minutong iyon, nakatanggap na ng impormasyon si Cosmo mula kay Drake. Tambo. Ang Shadow Warriors ay kilala bilang Gemini, isang pares ng kambal na sikat sa underworld. Ang dalawa ay napakahusay sa pagbabalat kayo at may malupit na pamamaraan, pumapatay sa isang galaw. Maraming mayayamang tao ang namatay sa kanilang mga kamay. Natanggap. Mabilis na sinulyapan ni Cosmo ang impormasyon, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang telepono sa kanyang handbag. Miss, subukan mo ang gym, may half-price deal tayo ngayon. Nang madaanan niya ang babaeng namamahagi ng flyer na Shadow Warrior, isang flyer ang biglang itinulak sa kanyang kamay. Sampal. Sinampal ni Cosmo ang likod ng kamay niya. Malakas ang tunog ng sampal na agad na nakatawag ng atensyon ng marami sa mall. Kalahating presyo. Iniinsulto mo ba ako? Mayroon akong maraming pera, at maglakas loob kang magmungkahi na pumunta ako sa isang lugar na kalahating presyo. Itinuro ni Cosmo ang ilong ng flyer distributor at nagmura ng malakas, dumihan mo ang bag ni Miss. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Daan-daang libo. Pasensya na, Miss. Halatang nagulat ang distributor ng flyer, isang flash ng pagpatay na layunin ang
Lumilitaw sa kanyang mga mata, ngunit agad niya itong tinakpan. Ngayon, ang kanyang misyon ay pumatay sa isang target na pinangalanang Drake Hendricks. Kung ang kanyang mga plano ay magulo dahil sa isang babae, ang lahat ng mga nakaraang pagsisikap ay mauuwi sa basura. Magtiis. Hanggat natapos ang misyon, mayroon siyang 100 paraan upang mapaluhod ang babae sa kanyang harapan at humingi ng awa. Sampal. Isang sampal na naman ang ginawa ni Cosmo. Ang tagapamahagi ng flyer ay likas na gustong umiwas, ngunit hinayaan lamang niyang dumapo ang sampal sa kanyang mukha. Kung umiwas siya, walang alinlangang ihahayag niya ang kanyang sarili. Sa mga nangungunang Shadow Warriors, kahit isang maliit na pagbubukas ay maaaring malawakang pagsasamantalahan. Sino ba ang tinatawag mong miss? Wala pa nga akong boyfriend, tapos tinatawag mo akong prostitute. Maniwala ka man o hindi, puputulin ko ang bibig mo. Sa sandaling iyon, kumikilos si Cosmo na parang isang shrew. At hindi lang basta-basta, kundi isang taong, sa lakas ng kanyang pera, ay gumagawa ng eksena ng walang dahilan. Pasensya na. Huminga ng malalim ang distributor ng flyer, pinipigilan ang pamatay na hangarin sa kanyang puso. Anong klaseng tao ito? Sa tingin mo mas superior ka dahil may pera ka. Namimigay lang siya ng flyers. Sinaktan mo siya, ano pa bang gusto mo? Ang moral ng lipunan ay bumababa. Tingnan ang damit na iyon, malamang. Mayamang tao yun pinapanatili. Ipinagmamalaki mo ang iyong maruming pera, kumilos ka ng napaka-arrogant at mapagmataas. Kuya, tumawag ka ng pulis. Hindi mo na kailangang magsabi ng isang salita sa ganitong uri ng shrew. Nandito kaming lahat para saksihan ka, hindi mo siya basta-basta binibitawan. Ang pulutong ng mga nanonood ay dumami, at marami ang nagsimulang tuligsain siya. Oh, talaga? Lumingon si Cosmo, humirit ng mahina, at sinabing, hindi makatiis, ha? Hindi ko pa nasisimulan. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at naglunsad ng isa pang sampal. Hayaan ang kapayapaan ay maneg. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay naharang sa hangin. Biglang lumitaw ang janitor, nakangiti habang sinabing, hayaan mo na. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel.